Sa wakas, dumating na ang bakasyon sa tag-init. Sobrang saya ng buong tropa, handa nang magpahinga at mag-enjoy matapos ang nakakapagod na klase. Masaya silang nagdiwang, habang ang isang lalaking may mahabang buhok ay tahimik lang na nanonood mula sa malayo, walang emosyon ang mukha niya. Para sa kanya, hindi bakasyon ang iniisip ng lahat, kundi ang paparating na preparatory course. Dahil kukuha pa siya ng exam sa susunod na taon, alam niyang magiging sobrang hirap nito. Habang naglalakad, biglang tumunog ang cellphone niya. Ang tumatawag ay ang delivery guy na nagtatanong kung nasaan siya dahil may package siyang kailangang pirmahan. Dahil wala siya sa bahay, hindi ito maiwan. Dahil sa sobrang curiosity, sinabi ng lalaki na uwi siya agad para kunin ito. Pagdating niya malapit sa bahay, nakita niya ang delivery guy. Nang makita niya ang kahon, nanlaki ang mga mata niya. May drawing ng isang kakaibang bulaklak sa ibabaw nito. Bigla siyang tumakbo papunta sa delivery guy, humingi ng ang empleyado. Pero dahil sa sobrang excitement, binalewala ito ng binata at inagaw ang kahon, naiwan ang delivery guy na naguguluhan, kamukha kasi ng anak niya ang binata. Pagpasok sa bahay, mabilis na binuksan ng lalaki ang kahon gamit ang kutsilyo. Nang makita niya ang laman, kumislap ang mga mata niya sa tuwa. Isa itong augmented reality headset, kasama ang 2 wristband. Agad niyang binasa ang manual, ipinaliwanag doon kung paano gamitin ang mga kagamitan, isinuot niya ang wristbands, pagkatapos ay ang headset. Nang pindutin niya ang buton sa kanang wristband, nagsimulang iscan ng device ang kanyang biological signals. Kailangan niyang manatiling nakatigil habang ginagawa ito. Maya-maya, nag-on ang salamin, mukhang normal pa rin ang paligid. Pero biglang nagpasalamat ang sistema kay Lee Yusin bilang isang online test player. Biglang may lumitaw na isang babae sa harap niya. Tinitigan siya nito ng may pag-uusisa. Kinabahan at nagulat si Lee, napaatras pa siya, sinabi ng babae na kung nagulat na siya sa augmented reality, mas marami pa siyang mararanasan. Pinitik ng babae ang daliri niya at biglang nagbago ang paligid. Ang kwarto ni Lee ay naging isang malayong planeta. Sa isa pang pitik, napunta sila sa isang napakagandang beach, lalong kinabahan si Lee sa bawat pagbabago ng lugar. Ipinakilala ng babae ang laro na tinatawag na El Korea. Ibinigay ng babae ang imbitasyon na nakalimutan niyang ibigay kanina. Inihagis niya ito kay Lee, pero dahil sa kaba, muntik na naman itong malaglag. Nang mahawakan niya ito, agad niya itong binuksan, biglang lumitaw ang mga hologram sa hangin. Nang makita niya ang isang lungsod sa hologram, napahanga si Lee Yusin. Naisip pa niya kung totoo nga ba ang lahat ng ito. Pag-uwi niya, masigla niyang ikinuwento sa kanyang mga magulang na napili siyang maging test player ng isang bagong laro. Hindi man lang naging exciting ang usapan tungkol sa hapunan dahil mas abala siya sa kwento ng laro. Medyo nalito ang kanyang ama at tinanong kung gusto ba niyang maging tennis player at kung gaano katagal ang test. Sagot ni Lee, tatagal ito ng 15 araw at 14 na gabi at babayaran siya kada oras. Hindi natuwa ang ama niya. Mukha itong walang interes at negatibo. Nang magtanong si Lee, biglang inihampas ng ama niya ang kutsara sa mesa, ikinagulat ng kanyang ina. Galit na sinabi ng lalaki na wala raw natutunan si Lee sa 3 taon niya sa military school at kalokohan lang ang pagiging test player. Lalong nagalit si Lee, tumayo siya at sinabing nirerespeto niya ang desisyon ng ama. Pero nagpatuloy pa rin ang lalaki sa sermon, pati sa pagkaing naiwan sa plato. Sa wakas, nainis na ang ina at pinigilan ang asawa, sinabing hindi naman aalis ang anak nila. Nalungkot si Lee, pero desidido siyang hindi palampasin ang pagkakataong ito. May plano siyang takasan ang desisyon ng ama. Dumating ang araw ng malaking test. Nagkunwari siyang papasok sa eskwela, pero agad siyang sumakay ng subway papunta sa headquarters ng Real Online. Tinawagan siya ng guro at nagsinungaling siya na nagbakasyon ang pamilya nila. Nang tanungin kung saan, napatingin siya sa billboard at sinabing Quebec, Canada. Kahit duda ang guro, tinuloy niya ang alibi. Pagdating sa gusali, pumasok siya ng walang pag-aalinlangan. Lumapit ang isang janitor at inakalang mali ang pinasukan niya. Ipinakita ni Lee ang bracelet niya, ang imbitasyon sa Virtual Kingdom. Dahil doon, pinapasok siya sa area. Sa loob, nakita niya ang napakaraming screen at seryosong mga empleyado. May mga taong may dalang sandatang parang kayang lipulin ang kahit ano. Ang iba naman ay mukhang tunay na mga kabalyero. Napansin ni Lee ang isang uri ng portal. May pumasok dito at biglang nawala. Nalito siya, biglang may lumitaw na isang higanting lalaking may isang mata at galit na galit ang itsura. Inatake siya nito at pinatalsik sa ere. Tumakbo si Lee at nagtago sa isang bahay, pero sinira ng lalaki ang pader. Hawak nito ang isang palakol na nakakatakot. Sinubukan ni Lee mag-log out, pero bago pa niya magawa, lumitaw ang presenter ng laro at pinigilan ang kalaban. Ipinaliwanag ng babae na kahit mukhang malakas ang kalaban, mababa lang pala ang level nito. Pinakita niya ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng isang serye ng galaw na parang mahika at tuluyang pinulbos ang kaaway.
Nagulat si Lee, napansin niyang kakaiba ang boses ng babae. Maya-maya, nag-transform ito bilang isang lalaki. Nagbiro lang pala siya kanina, nahiya si Lee sa sarili niyang reaksyon, lumabas ang boss ng test, si Lee Hyung-yu, at tinanggap si Lee kahit late siya. Sa loob ng elevator, kapwa sila nakangiti at halatang sabik sa mangyayari. Samantala, may isang lalaking nasa telepono ang nagmamasid sa kanila sa pamamagitan ng mga kamera. Siya ang branch manager na si Bernadotte. Matapos niyang tapusin ang tawag, ibinaba niya ang telepono. Gusto niyang kumita ng malaki ang produkto kaya kailangang perpekto ang lahat. Pagkatapos, pinatay niya ang AI kung saan ipinapakita ang live feed ng bata at ng kasama nito. Sa sandaling iyon, ang lalaking may kulay abong buhok ay humihingi ng paumanhin sa batang lalaki. Habang naglalakad papunta sa testing hall, pakiramdam ng bata ay parang mas nagiging mahiwaga ang bawat segundo. Makalipas ang ilang minuto, nakarating sila sa isang high-tech na panel. Mabilis nitong iniskan ang kanilang katawan. Samantala, abala ang branch manager sa pag-uusap tungkol sa negosyo habang nagsisindi ng tabako. Ilang segundo lang ang lumipas at natapos na ang pag-scan. Biglang bumukas ang gate at pinapasok sila. Nang makita ng bata ang loob ng pasilidad, nanlaki ang kanyang mga mata sa sobrang paghanga. Punong-puno ito ng mga makabagong kagamitan. Gusto sana niyang magtanong ng marami sa guide, ngunit bago pa siya makapagsalita, binigyan na siya ng misyon. Kailangan niyang isuot ang espesyal na tester suit. Sinabihan si Lee Yusin na manatili muna sa main room habang sinusuri ng matanda ang kagamitan. Tinitigan ng bata ang suit at halos hindi makapaniwala sa nakita niya. Nang hindi na nagdalawang isip, hinubad niya ang kanyang damit at inihagis ang backpack sa sahig. Isinuot niya ang suit at isa-isang isinara ang mga zipper. Nang makarating siya sa body adjustment zipper at tuluyang maisara ito, napangiti siya ng napakalaki. Sobrang saya niya at pakiramdam niya ay siya na ang pinakaastig na bata sa buong mundo. Pagkatapos, mabilis siyang tumakbo sa loob ng main room. Unti-unting bumukas ang sensor door at pinapasok siya. Nang tuluyang bumukas ang gate, isang matinding liwanag ang bumungad sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang pinanggagalingan ng liwanag na yon. Ilang segundo siyang nakapikit bago dahan-dahang iminulat ang kanyang mga mata. Doon niya nakita ang isang babaeng nakasuot din ng kaparehong suit. Agad siyang napatitig dito. Ang bughaw nitong mga mata at ginintuang buhok ay talagang nakahilo sa ganda. Para siyang nakakita ng isang mahiwagang nilalang. Inisip niya na isa lamang itong bagong bersyon ng operator ni Manager Lee Hyung-woo. Medyo nalito ang babae sa sinabi niya. Sinimulan ni Lee Yusin na purihin ang bagong operator ng manager at binanggit pa ang isang kakaibang detalye. Ayon sa kanya, mabango ang ginintuang buhok nito na parang galing sa isang shampoo commercial. Biglang lumitaw ang matanda at sinabi na kakaligo lang ni Miss Maria, kaya ganoon kabango ang kanyang buhok. Nang mapagtanto ng bata na hindi pala ito ibang bersyon ng operator, sobrang nahiya siya. Agad siyang itinulak ng babae at tinukso ang kanyang mukha. Nagbitaw pa siya ng ilang mapanuksong salita. Nagbanta pa ang babae, ngunit mukha naman siyang hindi kayang manakit kahit langgam. Kaagad humingi ng paumanhin si Lee Yusin at umatras ng kaunti, ngunit bigla siyang natisod sa isang makinang basta lang nakatambak doon. Dahil dito napahiga ang clumsy na bata sa isang kapsulang hugis silindro, agad na nagsimula ang makina sa user check at inilunsad ang revitalization process. Sa sobrang gulat nagsisigaw ang bata at tinatawag si Manager Lee. Habang pinapanood ito ni Maria iniisip niyang, sobrang tanga ng bata, nang marinig ni Lee ang mga salitang binitawan niya ay bahagya siyang nahiya. Humingi ng paumanhin ang matanda kay Maria at ipinaliwanag na dahil sa mga problemang teknikal ay pinagsama nila ang online reality server at ang simulator. Nang marinig ito nagalit ang babae at hindi matanggap na isa lang palang ordinaryong user si Lius, samantala naiirita naman ang bata sa palayaw na ibinigay sa kanya, hindi talaga sang-ayon ang babae sa ideya ng manager na magsama ng isang sibilyan sa training simulator dahil baka malaman ito ng mga nakakataas. Muling humingi ng paumanhin ang matanda at ipinaliwanag na matapos ang huling insidente, kung hindi pinagsama ang online reality at ang simulator ay malamang nasira na ito. Ang bata naman ay atat nang magsimula dahil masyado nang nagiging magulo ang mga paliwanag. Habang pinaglalaruan niya ang makina napansin niyang wala palang user manual. Mas lalo siyang kinabahan nang makita niyang wala ring instruction manual sa main screen. Samantala lalo pang nagalit ang babae sa matanda nang malaman ang misyong kailangan niyang harapin. Ngunit naunawaan din niya ang sitwasyon, kaya binigyan siya ng matanda ng full access sa training simulator. Nang marinig ito bahagya siyang kumalma, si Lin naman ay nakatayo lang doon at pinapanood ang pagtatalo ng walang kaalam-alam. Pagkatapos ay tinanong ng matanda kung may problema ba kung kakanselahin yon. Nang marinig ito naggangalit ang babae sa galit, kinuha niya ang helmet niya at mariing binalaan ang matanda na huwag niyang isipin na itigil iyon kung ayaw niyang pagsisihan. Pagkatapos ng lahat ng iyon, nagpasalamat ang matanda kay Miss Maria sa kanyang kabaitan.
Ngunit ang isinagot lang ng babae ay isang bastos na senyas, pagkatapos ibinaba ni Maria ang visor ng kanyang helmet at pumasok sa makinang katulad ng kina Liushin. Mabilis na sinabi ng matanda na alamin na lang nila ang mga kontrol habang nagpapatuloy ang laro at dapat nang maghanda ang bata. Walang pag-aalinlangan itinaas ni Lee ang helmet niya at nag-thumbs up sa matanda bago humiga muli sa kapsula at hintayin ang pagsisimula ng laro. Sa wakas inanunsyo ng matanda na sisimulan na niya ang server. Bukod sa lalaking may kulay abong buhok, marami pang ibang tao ang abalang-abala sa parehong setup. Nakatutok sila sa kanilang mga computer at seryosong-seryoso ang mga mukha. Matapos ang mahabang diskusyon at palitan ng opinyon, tuluyang nagsara ang mga kapsula ng mga manlalaro. Isang operator ang sumigaw na na-activate na ang Terra injection. Isa pa ang nagsabi na chine-check na niya ang assimilation rate, samantala, nasa loob ng kanyang kapsula si Lee at pakiramdam niya ay sobrang kinakabahan. Siya ay nakaramdam ng matinding init na unti-unting tumitindi. Habang tumatagal, ipinaliwanag ng manager na ang enerhiyang nagmumula sa palitan ng programa at ng katawan ng bata ay unti-unting mawawala. Biglang sumigaw ang isa sa mga operator na lumagpas na sa 70% ang assimilation rate. Sa isang iglap, umakyat ito sa 80%. Nang umabot sa 70, handa na ang dalawang tester para sa kanilang misyon. Sa wakas, nang umabot sa 100% ang assimilation rate, iniutos ng manager na simulan na ang laro. Magsisimula na ang countdown. Sinuri ng makina ang mga katawan ng mga manlalaro at nang matapos ang bilang, kinumpirma nitong kumpleto na ang proseso. Sa sandaling iyon, kalmado si Liushin at nakapikit ang kanyang mga mata, tulad ni Maria na handang sumuporta sa kanya sa misyong ito. Maya-maya, umandar na ang virtual reality simulator at nagsimulang magpakita ng reaksyon sa kalagayan ng bata na unti-unting nagte-teleport. Ganito rin ang nangyari sa babaeng blonde na sanay na sa ganitong karanasan. Bago sila tuluyang mawala, binati sila ng manager at hiniling na sana ay maging puno ng matitinding karanasan ang kanilang paglalakbay. Biglang nakarinig si Lius ng kakaibang tunog at nakaramdam ng pamilyar na sensasyon. Agad niyang napagtanto kung ano yon. Ulan ang tumutulo sa kanyang mukha. Napakatotoo ng pakiramdam ng tubig na halos hindi na niya maramdaman na nasa virtual reality siya. Maging ang lamig ng bawat patak ay parang tunay. Naalala niyang nakahiga siya sa kapsula, kaya nagtaka siya kung bakit giniginaw ang kanyang katawan. Napansin din niyang suot niya ang isang kakaibang baluti na may kasamang kapa, parang isang superhero. Matapos pagmasdan ang paligid, laking gulat niya nang mapagtanto kung nasaan siya. Nakatayo siya sa isang lugar na hindi pa niya kailanman nakikita, ngunit pakiramdam niya ay pamilyar ito. Nasa loob siya ng isang napakalaking kastilyo. Biglang lumapit ang isang sundalo at sinabi sa general na dumating na ang mga kalabang hukbo sa kapatagan. Nang marinig ito, kinabahan si Lee dahil akala niya ay nasa tutorial pa lamang siya. Biglang may lumapit na lalaki sa kanya at tinawag siyang general. Sinabi nitong hindi maganda ang basta na lang nakatayo dahil kinakabahan ang mga sundalo. Gusto nitong magbigay si Lee ng mga utos sa buong platoon. Ngunit pakiramdam ng bata ay wala siyang ideya sa ginagawa niya. Sa sandaling iyon, nakatitig sa kanya ang lahat ng sundalo na may mga mukhang puno ng pag-asa. Doon niya napagtanto na ang suot niyang baluti ay para sa isang commander-type na karakter. Tinanong niya ang lalaki kung ang tinutukoy ba nito ay ang kapatagan, dahil puro karagatan lamang ang nakapaligid sa buong kastilyo. Sumagot ang lalaki na kahit ang Diyos ay hihilingin na sana ay itim na tubig na lamang ang nasa paligid. Mas lalo pang nagulat si Lius nang malaman na hindi pala ito isang tunay na dagat. Hindi niya maintindihan ang sinasabi ng lalaki dahil wala naman siyang nakikitang karagatan. Biglang lumaki ang kanyang mga mata nang mapagtanto niya ang katotohanan. Ang dagat na yon ay hindi tubig. Isa pala itong dagat ng mga kaaway. Samantala, papalapit na sa kastilyo ang mga kalaban. Ang ilan sa kanila ay nakapwesto na sa unahan at inihahanda na ang kanilang mga pana at palaso para sa posibleng pag-atake. Handang-handa na ang lahat para magsimula ang labanan. Ngunit ang medyo sabaw na leader ay nagtataka pa rin kung may saysay ba ang mga numerong iyon. Sinabihan siya ng lalaking may kulay abong buhok na hindi ito ang oras para mataranta at kailangan nang magbigay ng mga utos sa platoon sa lalong madaling panahon. Kahit na may ganitong payo, mas nalilito pa rin ang bata. Sumisigaw habang sinusubukang unawain ang lahat ng nangyayari. Isa lamang siyang isang random na gnise. Abala siya sa paghahanap ng control box o status window sa gitna ng kaguluhan. Samantala, naghahanda na ang mga kalabang sundalo para simulan ang labanan at inaayos na ang kanilang mga kalasag. Nang makita ito, may isang kakampi ang sumigaw na nakapwesto na ang mga kaaway sa kanilang offensive formation. Dahil dito, mas lalo pang nagalit ang matandang general at sinigawan ng leader. Si Liushin ay desperado na at pakiramdam niya ay lubos siyang nawawala dahil wala man lang siyang instruction manual.
Habang lumilipas ang oras, lalo pang tumitindi ang tensyon ng matanda. Napagdesisyonan niyang hindi na siya pwedeng maghintay habang unang aatake ang mga kaaway, agad niyang inutusan ang mga sundalo na bumuo ng battle line at ang mga mamamana ay maghanda ng bumaril. Sa utos na iyon, kumilos agad ang lahat ng sundalo. Ang inisi ay sumigaw pa na lumaban sila hanggang kamatayan. Dahil dito, lalong nagningas ang determinasyon ng mga sundalo at sabik silang sumabak sa labanan. Samantala, tahimik lamang na pinapanood ng bata ang lahat ng nangyayari. Pagkatapos, binigyan ng matanda ang hudyat para umatake. Agad kumilos ang mga sundalo at nagpakawala ng napakaraming palaso patungo sa mga kaaway. Lumipad ang mga ito sa napakabilis na bilis, ilang segundo ang lumipas bago sila nagsimulang bumagsak mula sa ere. Ang mga matutulis na sandata ay papalapit ng mapanganib sa lupa. At nang tumama ang mga ito, matindi ang naging epekto. Bumuhos ang napakaraming palaso sa hanay ng mga kalabang sundalo. Marami sa kanila ang napasigaw sa sakit nang tumusok ang mga palaso sa kanilang mga katawan. Dahil sa unang pag-ataking ito, maraming kalaban ang agad na napatumba. Ngunit dahil dito, naggalit ang galit ng kanilang mga kasama at agad nilang itinutok ang kanilang mga sandata sa kastilyo. Sa sandaling iyon, isang napakalakas na counterattack ang inihanda laban sa platoon ng bida. Matapos ang ilang segundong paghahanda, pinakawalan ng mga kaaway ang kanilang mga palaso. Napakaraming matutulis na sandata ang humiwa sa himpapawid na parabang itim na ulan. Papalapit ang mga ito sa kastilyo sa nakamamatay na bilis, nang mapagtanto ang panganib, nanlaki ang mga mata ng matanda at agad siyang sumigaw para itaas ng mga sundalo ang kanilang mga kalasad. Walang pag-aalinlangan, sinunod ng mga sundalo ang utos ng kanilang pinuno, bumuhos ang mga palaso sa lahat ng direksyon. Maraming bahagi ng kastilyo ang tinamaan ng counterattack ng mga kaaway. Nababasag ang mga bintana at pinto dahil sa walang habas na paglipad ng mga palaso, ngunit sa kabilang banda, marami ring palaso ang tumama sa kanilang mga target. Ilang sundalo mula sa panig ng bida ang tinamaan ng ulan ng palaso mula sa counterattack. Nang makita ng mga kalaban na matagumpay ang kanilang pag-atake, inutusan ng kanilang commander ang buong platoon na lusubin ang kastilyo. Kasabay nito, nagsimulang rumagasa ang dagat ng mga kaaway patungo sa gusali. Ang laki ng pader ng kastilyo ay tila napakaliit kung ikukumpara sa dami ng mga taong handang sumalakay dito. Sinimulan ng mga sundalo ang mga taktikang inihanda para sa paglusob. May dala silang matataas na hagdan upang mas madaling makalampas sa pader ng kastilyo. Ang mga umaakyat ay may hawak ding mga espada para sa posibleng labanan sa loob. Mabilis ang naging pag-usad ng lahat ng sundalo. Sa wakas, nailagay na ang mga hagdan sa tamang mga pwesto at nagsimula na ang pag-akyat. Sa dulo ng mga hagdan, gumamit pa ang mga sundalo ng iba pang paraan para mas madali silang makaalis pataas. May dala rin silang mga lubid upang mapagaan ang kanilang misyon. Halos maabot na nila ang tuktok ng pader nang may makita silang bagay na labis na ikinagulat nila. Ang mga tagapagtanggol ng kastilyo ay naghahagis ng malalaking bato mula sa pinakamataas na bahagi. Ang mabibigat na tipak ng bato ay bumabagsak mula sa itaas na parang mga bomba at dumudurog sa mga umaakyat ng may matinding puwersa. Lahat ng ito ay inuutusan ng matandang lalaking may kulay abong buhok na ayaw hayaang mapasok ng mga kaaway ang kastilyo. Sa patuloy na pagdating ng mga utos, walang tigil ang mga sundalo sa paghahagis ng mga bato. Ilan sa mga ito ay tumama mismo sa mga umaakyat at sa kanilang mga hagdan. Ang mga sundalong halos makalampas na sa pader ay hinarang ng mga sibat. Matutulis ang mga ito at kayang tumagos sa baluti ng mga mananakop. Marami ang napasigaw sa sakit ng mabutas ang kanilang mga katawan, isang sundalo ang tinamaan sa dibdib ng sibat. Ang sundalong nasa likod niya ay walang pakialam sa sugat ng kanyang kasama at ginamit pa ang katawan nito para umangat at magpatuloy sa pag-akyat. Samantala, patuloy ang paggamit ng mga tagapagtanggol ng kastilyo ng kanilang mga sibat. Nang mapagtanto ng isang sundalo na hindi mapipigilan ang kaaway gamit ang katawan ng kanyang kaibigan, napasigaw siya sa kawalan ng pag-asa. Ngunit huli na ang lahat, naabot ng mananakop ang tuktok at malakas siyang sinuntok sa mukha. Kahit ang helmet ay hindi nakapigil sa matinding tama. Bumagsak sa lupa ang matapang na sundalo na malubhang sugatan. Tanging ang mga luha sa kanyang mga mata ang nagpakita kung gaano kasakit ang kanyang dinanas. Samantala, pinapanood ni Lucian ang lahat ng ito at nagtataka kung laro lang ba talaga ang nangyayari. Napakatotoo ng pakiramdam nito na hindi na siya makakilos. Masyado itong kahawig ng realidad at hindi na niya malaman kung totoo o hindi. Ang online na mundo ay nagiging mas nakakatakot sa bawat sandali. Sa kabilang bahagi ng labanan, patuloy na nagpapakawala ng mga palaso ang maraming sundalo. Itinutok nila ang mga ito sa tuktok ng kastilyo kung saan naroon ang mga tagapagtanggol, isang palaso na pinakawalan ng isang sundalo ang lumihis ng direksyon. Dumaan ito sa ibabaw ng buong platoon ng walang kahirap-hirap.
Kahit ang pader ay hindi ito napigilan, sa huli, lumampas ang palaso sa pader ng Kastilyo kung saan sinusubukan ni Lee na umiwas sa kabuluhan. Ngunit bigla siyang tinamaan at tumalsik ang pulang likido mula sa kanyang mukha, bahagya lamang na dumampi ang palaso sa kanyang pisngi. Ngunit tumusok ito sa liig ng isang kawawang sundalo, matapos siyang matamaan, kusa niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Nang makita niyang nababalutan ng pulang likido ang kanyang kamay mula sa kanyang mukha, napataranta siya, hindi niya maintindihan kung bakit napakasakit ng tama gayong simulation lamang ito. Habang sinusubukan niyang unawain kung totoo ba ang sakit na nararamdaman niya, tiningnan siya ng lalaking may kulay abong buhok ng may pag-aalala. Sumigaw ang lalaki at inutusan ang lahat ng sundalo na protektahan ang general. Agad silang kumilos at bumuo ng makapal na pader ng mga kalasag sa paligid ni Lee. Pagkatapos nito, nagsimulang umulan ng mga palaso mula sa kalangitan ng kastilyo. Bumagsak ang mga ito ng patulis sa lahat ng direksyon. Nang tumingala si Lee at makita ang nangyayari habang patuloy na dumadaloy ang pulang likido sa kanyang mukha, lalo siyang natakot. Agad na pinagdikit-dikit ng mga sundalo ang kanilang mga kalasag ng mas mahigpit. Nagsimulang bumagsak ang mga palaso mula sa langit na parang ulan. Sa bawat pagtama ng mga ito sa mga kalasag, lalo pang kinabahan ang general. Makalipas ang ilang segundo, tuluyan nang tumigil ang pagbagsak ng mga palaso. Inisip ni Lee na baka isang glitch lang ito sa laro. Hindi pa rin niya makita ang control window. Hindi niya makapaniwala sa gulong kinasangkutan niya. Pakiramdam niya ay lubusan siyang natrap sa magulong lugar na yon. Nang matapos ang pag-atake, agad inutusan ng lalaking may pulang buhok ang mga mamamana na magsama-sama muli. Pagkaalis ng lahat, si Lee na lang ang naiwan sa lupa. Sobrang takot siya, kaya tinakpan niya ang kanyang mga tainga gamit ang dalawang kamay. Maya-maya may lumapit sa kanya. Ang lalaking may kulay abong buhok ang humawak sa kanya at tinanong kung hanggang kailan siya mananatiling ganyan. Hindi nito maintindihan kung bakit hindi nagbibigay ng utos ang kanilang leader sa ganitong sitwasyon. Ngunit ang bata ay nakatitig lamang sa kanya nang walang naintindihan. Ang gusto lang talaga ni Lee ay ang escape button para matapos na ang lahat ng kabaliwang ito. Biglang umiyak si Lee Yusin at nakiusap na palabasin na siya sa laro. Ayaw na niyang manatili roon kahit isang segundo pa. Tinitigan siya ng matanda ng may nakakatakot na ekspresyon at sinimulan siyang alugin. Hindi man lang nauunawaan ang kanyang sinasabi. Sa may bandang malayo sa kastilyo, may isang taong nanonood sa nagaganap na digmaan. Nakatago siya sa likod ng mga sumasalakay na sundalo at inisip niyang napakaboring ng lahat ng ito. Ngunit dahil sa katapatan niya sa ama ng bata, nagpasya siyang sumali sa labanan. Mabilis siyang kumilos habang hawak ang isang napakalaking palakol. Sa bawat hampas ng sandata, nililinis niya ang daraanan sa gitna ng mga sundalo. Paulit-ulit niya itong inindayog hanggang bakas na lamang ng pagkawasak ang natitira. Isa-isa niyang pinabagsak ang mga sundalong nasa unahan niya ng walang kahirap-hirap. Samantala, patuloy pa ring sinusubukang akyatin ng mga mananakop ang hagdan ng kastilyo. Sa mas malayong bahagi, ang mga kaibigan ng mga mananakop ay brutal na pinapatumba ng lalaking may palakol. Mula sa tuktok ng kastilyo, nakatulala ang mga tagapagtanggol habang pinapanood ang lahat. Makalipas ang ilang minutong paglinis ng daraanan, ibinaba ng lalaki ang kanyang palakol. Nakatingin sa kanya ng may malalaking mata ang lalaking may kulay abong buhok at ang bida. Napakaraming sundalo ang nakahandusay sa lupa na wala ng buhay. Nakabaon ang palakol sa mga tipak ng pader. Pira-pirasong baluti ang nagkalat sa paligid. Marami sa mga ito ang nahuhulog pa mula sa tuktok ng kastilyo, habang ang lalaking may isang mata ay patuloy na sumusulong na parang isang alamat. Makalipas ang ilang minutong paglalakad, nagawa niyang mabawi ang kanyang palakol. Nang makita ang lakas ng lalaki, tuluyang kinilabutan ang mga tagapagtanggol ng kastilyo, samantala, naghahanda na ang higante upang magpakawala ng isa pang hampas na maaaring pumatay ng marami. Sa masusing pagtingin, napagtanto ni Lee Yusin na pamilyar sa kanya ang siluetang iyon. Bigla siyang natauhan, ang lalaking iyon ay ang kilalang Black One. Walang awa nitong pinapatumba ang mga sundalo na parang naglalaro lamang ng dodgeball. Ang mga natitirang buhay ay nagtatakbuhan palayo sa halimaw sa sobrang takot. Ngunit sinisikap ng lalaking may kulay abong buhok na pigilan sila dahil kapag nagkawatak-watak sila, tiyak na magiging isang massacre ang mangyayari. Sa kasamaang palad, sa anumang paraan, patuloy pa ring nawawala ang maraming buhay. Walang habas na sinalakay ni Black ang mga sundalo ng walang awa o habag. Nang makita ng lalaking may kulay abong buhok ang papalapit na halimaw, labis siyang kinabahan. Ngunit huli na ang lahat. Ang higante ay papalapit na. Walang tigil ang kanyang pag-atake. Kahit handa na ang lahat na lumaban, wala pa rin silang nagawa para pigilan siya. Nilipol niya ang buong batalyon ng walang pag-aalinlangan, brutal na pinatay ang mga sundalo habang nagsisisigaw para sa kanilang mga buhay.
Marami ang inihagis na parang mga basahan matapos masugatan ng malubha, nakatayo lamang ang matandang lalaking may kulay abong buhok na parang lubusang natalo. Lahat ng kanyang mga sundalo ay malagim na napatay, mga lieg ay nabali. Ang natira na lamang ay mga pira-pirasong baluti at basag na mga espada na nagkalat sa paligid. Ang tanging natira na nakatayo matapos ang walang katapusang massacre ay si Linian. Tinanong ni Blackwing kung bakit siya nagtatago sa likod ng baluti na wala namang tao sa loob. Sinabi rin niyang mas mahina pa raw ang ama ng bata kaysa sa kanya. Ayon sa kanya, masyadong naglaro sa apoy ang ama ng bata, kaya siya nasunog ng higante. Biglang inindayog ni Blackwing ang kanyang espada. Nanood si Linang kumakabog ang dibdib sa takot. Lumapit pa ang lalaki at ipinaalala kung paano natalo ang ama niya. Sa sandaling iyon, naisip ni Lee ang sarili niyang katapusan. Naisip din niya kung matatapos ba ang laro kapag napatay siya ni Blackwing. Tinanong ng higante kung bakit hindi niya pinupulot ang isang espada para lumaban. Bahagya itong naguluhan nang marinig ang boses ng bata. Inisip ni Lee na patay na siya kanina pa. Ngunit bigla niyang nakita ang sandatang nakahiga sa lupa. Ang mahabang espada ay naghihintay lamang na pulutin upang harapin ang kalaban. Sinabi ni Blackwing na sayang naman kung tatapusin niya ang isang batang walang sandata. Gusto niyang mamatay si Liu Xin bilang karapat-dapat na tagapagmana ng dugo ng kanyang ama. Tahimik na nakinig si Lee habang nakatitig sa lalaki at iniisip kung ano ang problema nito. Hindi man lang niya kilala ang taong iyon, sa huli, nagpasya siyang kunin ang espadang nakabaon sa lupa. Galit na galit ang bata dahil binabanggit ng lalaki ang kanyang ama kahit hindi naman niya ito kilala. Bilang isang kontrabida, iisa lamang ang layunin ni Blackwing, ang patayin ang bata, hindi ang makipag-usap ng walang kabuluhan. Sinabihan ni Lee ang lalaki na tumahimik dahil wala itong alam tungkol sa kanyang dakilang ama. Biglang sumiklab ang galit ni Lee na hinaluan ng tapang upang harapin ang halimaw. Ito ang unang pagkakataon na hindi siya natakot mula nang makarating siya roon. Bukod pa roon, ang halimaw na iyon ay naglipol ng buong hukbo sa loob lamang ng ilang hampas. Nang makita ni Blackwing na pinulot ng bata ang espada, natuwa ito at nagdiwang. Ayon sa kanya, mas magiging masaya na ang laban. Doon napagtanto ni Liu Xin na wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang lumaban kay Blackwing. Handa na ang lalaki na magpakawala ng nakamamatay na hampas sa bata. Sumigaw si Lee sa sobrang takot. Sa gitna ng labanan, may napansin siyang mas lalo pang kinatakutan. Nawala sa kanyang pagkakahawak ang espada. Masyado pala itong mabigat para sa kanyang mahihinang braso. Nanatili ang sandata na nakabaon sa lupa, hindi gumagalaw. At doon na dumating ang katapusan para sa bida. Habang papalapit ang huling hampas, tinukso siya ng kanyang kalaban at tinawag siyang payaso. Sa wakas, bumalik sa realidad ang bata at inanunsyo ng manager ang pagtatapos ng test. Pinanood ng lahat ang paghihirap ng bida sa isang napakalaking screen. Isang operator ang nagkumpirma na ang kabuang resulta ay naitala na. 6 na minuto, 1 segundo, at 33 millisecond ang itinagal ng laro. Nang marinig ito, tinanong ng manager kung ano na ang assimilation rate ng test subject. Samantala, nananatiling nakakulong si Lin sa loob ng augmented reality capsule. Nanginginig ang kanyang katawan habang pilit siyang kumakawala. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin dahil sa matinding takot at tensyon. Sumagot ang operator sa matanda at sinabing umabot na sa 100% ang assimilation rate at malamang na nararanasan ng huling test subject ang matinding sakit ng kamatayan. Dahil dito, napagpasyahan ng lalaki na sapat na ang iwanan siya sa isang vegetative state para sa araw na yon. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na i-upload ang recording upang i-report sa branch manager. Iniutos din niyang i-reboot agad ang buong sistema. Gusto niyang maranasan ng mga test subject ang tinatawag ng virtual reality simulator na impyerno. Samantala, sa bahay ni Lin, tinatawag siya ng kanyang ina para sa hapunan dahil nagluto ito ng paborito niyang nilagang tokwa at toyo. Ang kanyang ama naman ay pinagsasabihan siya, iniisip na naglaro na naman ito magdamag. Habang sinusubukan siyang ipagtanggol ng kanyang ina, biglang bumalik sa kanyang ulirat si Lin. Nakita niya ang upuang lagi niyang inuupuan tuwing kakain. Naamoy din niya ang lutong bahay ng kanyang ina. Ang bango ng nilagang tokwa at toyo ay punong-puno ng pagmamahal, habang unti-unting bumabalik sa realidad ang bata. Patuloy pa ring tinutukso siya ng kanyang ama, na lalo namang ikinaiinis ng kanyang ina. Mukhang tuluyan na ngang nakabalik si Lee sa normal na gulo ng kanyang buhay. Nang sumubo na siya ng unang kutsara ng sabaw, may biglang tumalsik na patak sa kanyang kutsara. Napatalon si Liu Xin at nanlaki ang kanyang mga mata. Sa loob ng kanilang bahay, tila biglang umulan mula sa wala. Napansin ng kanyang mga magulang ang tubig na tumutulo mula sa kisam at nagpanik sila dahil hindi nila alam kung ano ang nangyayari. Si Lee naman ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Bigla na lang silang napunta sa labas ng bahay. Mula sa langit, isang napakalakas na bagyo ang nagdudulot ng kabuluhan.
Sa sobrang pagsisisi, sumigaw si Lee Yusin at sinabing hindi ito tama. Pakiramdam niya ay isa lang itong ilusyon o isang baliw na panaginip. Sa isang iglap, muli niyang nakita ang sarili na nakasuot ng baluti. Laking gulat niya sa mga nangyayari. Sa paligid niya, naglalabanan ang mga sundalo na parang isang video game na nagkaaberya. Tumingin-tingin si Lee, baka sa kanyang mukha ang takot at pagkalito. Maya-maya, napagtanto niyang bumalik na naman ang lahat sa dati. Nahila siyang pabalik sa impyernong realidad na yon. Sa sobrang inis, sinuntok niya ang lupa. Hindi siya makapaniwala na nangyayari pa rin ito, sumigaw siya na hindi niya kayang tapusin ang misyon. Biglang nagsimulang bumuhos muli ang mga palaso mula sa langit. Isang sundalo ang sumubok na balaan siya tungkol sa paparating na panganib, ngunit hindi gumalaw si Lee Yusin. Nakatayo lamang siya at pinapanood ang mga matutulis na sandatang papalapit sa kanya. Humihiwa ang mga ito sa hangin sa napakabilis na bilis at ilang segundo na lang ay tatama na sa kanya. Nang mapagtanto ito, mabilis na tumakbo ang sundalo patungo sa kanya upang iligtas siya. Hindi na nagdalawang isip ang general at agad niyang inindayog ang kanyang espada upang salagin ang mga palasong bumabagsak. Ngunit may isang palaso ang nakalusot sa kanyang depensa at tumama sa kanyang helmet. Lumipad ang isang piraso ng kanyang baluti. Nang makita ni Lee kung sino ang nasa likod ng mga kasuotang iyon, nanlaki ang kanyang mga mata. Ang taong iyon ay may napakalaking itim na buhok. Lumabas na ang tinatawag na sundalo ay isang matapang na babaeng gorilya. Lumapit ang babae sa bida na nakahandusay sa lupa na parang isang patatas. Sa sandaling iyon, ang mga sundalo ay nagsisimula ng mataranta. May ilan nang lumilingon, iniisip kung tatakbo na lang sila palayo. Dahil dito, sumigaw si Yusin at sinabi na kung may lakas pa silang tumakbo. Mas mabuti pang pumatay na lang sila ng kahit isang kalaban. Iba na ang aura ng bata kumpara sa dati. Napansin ito ng mga sundalo at tiningnan siya na parang isa na siyang ibang tao. Maging ang lalaking may pulang buhok ay mukhang humanga, sinundan ito ng sigaw ng lalaking may kulay abong buhok na lumaban para sa kanilang buhay. Gaya ng sinabi ng general, agad sumagot ang mga sundalo ng isang malakas na sigaw ng tapang. Habang tinawag naman ni Yusin ang babae upang makausap, mayroon siyang isang misyon para sa kanya. Sa maayos at magalang na paraan, agad lumuhod ang babae upang makinig. Pagkatapos, sinimulan na ni Yusin ang pagbibigay ng utos. Ayaw na niyang mamatay ang babae bago pa siya sa mga susunod na laban. Nang marinig ito, nanlaki ang mga mata ng dalaga sa kaba at pag-aalala. Kapag nagkamali siya sa utos na yon, may kapalit itong mabigat na parusa. Ang magiging kabayaran ay ang kanyang buhay kung hindi niya ito masusunod ng eksakto. Dahil dito, lalo pang kinabahan ang babae at nanlaki ang kanyang mga mata. Sinamantala ni Yusin ang sandaling iyon upang idiin pa ang kanyang kahilingan. Maya-maya, tumayo ang babae, handang humarap sa laban. Si Yusin naman ay inutusan ang buong tropa na magbigay daan dahil siya na mismo ang mangunguna, walang pag-aalinlangan. Agad na sumunod ang kanyang mga kakampi. Pakiramdam ni Yusin ay kaya niyang harapin ang kahit gaano karaming kaaway. Sa wakas, ibinigay niya ang utos na simulan na ang pag-atake. Biglang lumitaw ang information panel bilang hudyat ng pagsisimula ng labanan. Samantala, abala ang mga operator sa pag-monitor ng laro. Biglang nag-reset sa 0 ang timer ng panel. Nagresulta ito sa isang malakas na pagsabog sa loob ng simulation. Nabigla ang isa sa mga operator sa nakita niya. Dahil sa sobrang antok, muntik na niyang makalimutan ang isang napakahalagang bagay. Sa sandaling iyon, dalawa na lang ang operator sa harap ng mga monitor at ang isa ay mahimbing na natutulog, medyo malayo naman. 4 na iba pa ang nagkukwentuhan lamang. May isang lalaki ang nagtanong kung gumagana pa ba ang simulator. Mukha na siyang mawawala ng kontrol sa kaba. Nang tumitig siya sa mga monitor, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Agad siyang sumigaw para tawagin ang team leader at sinabing wala ng oras para mag-aksaya. Napakaseryoso ng sitwasyon at kailangan nilang pumunta agad sa control center. Samantala, patuloy ang matinding labanan sa loob ng simulator. Walang tigil si Yusin sa paghiwa sa mga kaaway gamit ang kanyang espada. Na para bang normal na trabaho na lamang ito para sa kanya, makikita sa kanyang mukha ang matinding tapang at matibay na hangaring manalo sa digmaan. Walang pag-aatubili, sumugod siya sa mga kalaban. Sa labas ng laro, biglang pumasok ang team leader sa control center. Gulat na gulat sa kabuluhan, nakatitig ang lahat ng operator sa mga screen, baka sa kanilang mga mukha ang pag-aalala. Sa loob ng laro, lalong lumalakas ang determinasyon ni Yusin na manalo. Pinanood ito ng team leader na may halong pagkalito. Sumigaw siya sa kanyang mga tauhan at inutusan silang alamin kung ano ang nangyayari sa simulation. Sa loob ng laro, isang misteryosang babae ang walang awang nililipol ang mga kaaway. Para bang ginagawang pira-piraso ang mga ito. Nang makita ito, naging mausisa ang team leader kung sino ang babae. Sinimulan niyang siyasatin kung sino ang nagpasok ng data ng Knight na yon sa simulator. May data sa loob ng sistema na hindi nila kailanman nilikha. Dahil dito, lalong nagalit ang team leader.
Unti-unting nabubuo ang isang sagupaan sa pagitan ng misteryosang babae at ng team leader na gustong burahin siya sa sistema sa bawat kamatayan at pag-reset. Muling nararamdaman ng bida ang sakit ng mamatay. Bawat bagong simulation ay panibagong pagkakataon para maranasan niya ang matinding paghihirap ng kamatayan. Ang tunay na impyernong iyon ay puno ng panganib. Ngunit hindi nila inasahang maaari pala itong magdulot ng napakalaking kapangyarihan. Kung may makakabasag sa walang katapusang ikot ng kamatayan, magbabago ang lahat. Sa prosesong iyon, kapalit ng lahat ng sakit at sakripisyo, makakamit nila ang pambihirang lakas. Ngunit para mangyari iyon sa perpektong simulator na ginawa ng team leader, kailangan ang isang taong may isipan na higit pa sa karaniwang estudyante, hindi kayang harapin ng isang batang tulad niya ang lahat ng iyon ng mag-isa. Ngunit sa pagkakataong ito, napahanga niya ang team leader, mukhang wala na siyang kinatatakutang kaaway sa loob ng laro. Habang matapang siyang lumalaban, sinusuportahan siya ng babaeng mandirigma gamit ang perpektong depensa. Kitang-kita sa kanyang mukha ang matinding determinasyon na manalo rin sa laban. Ibig sabihin nito, ang kakaibang pangyayari sa laro ay malaki ang naitutulong sa pag-isip at tapang ni Yusin. Dahil dito, iniutos ng team leader na alisin na ang babae mula sa laro. At kung may hahadlang sa prosesong iyon, kailangang i-overload ang utak ng bata hanggang sa tuluyan itong bumigay. Matapos ibigay ang utos, agad kumilos ang lahat ng operator. Para silang nasa karera habang binabago ang programa ng laro, mukhang mahirap ang kanilang ginagawa base sa stress na makikita sa kanilang mga mukha. Maraming code ang lumalabas sa kakaibang wika, lahat para ayusin ang error sa sistema. Biglang may napansin si Yusin na kakaiba, nakikita niya ang buong labanan sa paligid. Ngunit ang lahat ng nasa harap niya ay gumagalaw ng mabagal, kahit ang mga kaaway na nasa malayo. Pati ang mga palaso ay tila lumulutang lamang sa hangin ng dahan-dahan, halos walang lakas. Ang matutulis na dulo lang ng mga ito ang tunay na banta. Nang makita ito, napahanga si Yusin at napagtanto niyang may kakaibang bagay na nangyayari. Ilang segundo pa, biglang bumilis ang isang palaso patungo sa kanya. Madali niya itong naiwasan, sinamantala naman ng kanyang tagapagtanggol ang pagkakataon at hiniwa ang palaso sa gitna gamit ang kanyang espada. Nagkapira-piraso ito matapos tamaan, samantala, malalim ang iniisip ni Yusin habang pinagmamasdan ang paligid. Patuloy pa rin ang pagbuhos ng ulan sa larangan ng digmaan, pinakinggan niya ang paghinga ng walang pangalang kabalyero. Ramdam niyang sinusunod nito ang kanyang espesyal na utos hanggang sa sandaling iyon. Dahil dito, napangiti si Yusin ng bahagya. Ibig sabihin, nasusunod ang kanyang utos, ngunit wala ng oras para magpahinga. Muling sumugod ang hukbo ng kaaway, hinarap sila ni Yusin ng walang takot, handa sa anumang mangyayari. Isang sundalo ang biglang sumigaw upang takutin siya, saka siya sinugod gamit ang dalawang matutulis na sibat, nanatiling kalmado si Yusin at sinamantala ang maliit na pagkakamali ng kalaban upang makaiwas sa atake. Habang ang mga duwag ay nanonood lamang ng may paghanga, inagaw ng bida ang dalawang sandata mula sa kalaban, sinimulan niyang paikutin ang mga sibat at itinaas ang mga ito, balak buhatin ang kalaban sa ere. Napahilaw ang lalaki sa ere habang sumisigaw sa takot, mahigpit na hawak ang kanyang mga sandata. Matapos bumagsak ng malakas sa lupa, humarap siya kay Yusin na punong-puno ng desperasyon ang mukha. Papunta na si Yusin upang tapusin ang laban ng walang awa. Sa huli, itinaas niya ang kanyang matalim na sandata at tuluyang pinabagsak ang kalaban sa isang marahas at brutal na paraan. Mula sa sandaling iyon, tiningnan siya ng lahat ng kaaway nang may matinding takot sa kanilang mga mata. Natatakot na sila para sa sarili nilang mga buhay, handa si Yusin na harapin ang kahit anong pagsubok at bawiin ang kanyang dating buhay sa tahanan. Walang pag-aalinlangan, sinugod niya ang lahat ng kalaban. Sa isang malakas na hampas, dose-dosenang mga kaaway ang agad na bumagsak sa loob lamang ng ilang segundo. Makikita sa malalaki nilang mata ang takot habang pinapanood si Yusin na walang awa sa paglapastangan sa kanilang hanay. Sa loob lamang ng ilang sandali, narating ng bata ang isang kalaban at agad itong pinabagsak gamit ang isang nakamamatay na hampas. Nagkadurog-durog ang katawan ng lalaki at bumulwak ang pulang likido. Matapos siyang patayin, patuloy pang naghanap si Yusin ng mas maraming kalaban. Sa buong paligid, maririnig ang mga sigaw ng sakit at desperasyon. Para bang may kakaibang lakas si Yusin, tinatapos niya ang mga kalaban gamit lamang ang kanyang kasanayan sa espada. Hindi rin nagpahuli ang walang pangalang babae. Madali rin niyang winasak ang hukbo ng mga kalaban. Nabuo ang isang alamat na tambalan sa kanilang dalawa. Sa loob lamang ng ilang minuto, daan-daang libong kaaway ang kanilang napatumba. Nagkalat sa lupa ang mga pira-pirasong katawan ng mga GNIC. Ang espada ng bata ay nababalutan ng pulang bakas ng labanan, patunay ng kanyang lakas at determinasyong makauwi. Pati ang kanyang baluti ay nabahira ng dugo mula sa marahas na digmaan. Habang lumilingon siya, may napansin siyang isang pagod na kalaban na umuungol sa kahihiyan.
Walang pag-aalinlangan, tinapos ni Yusin ang paghihirap ng lalaking iyon. Muli, silang dalawa na lang ang nakatayong matatag sa larangan ng digmaan. Huminto sandali si Yusin upang huminga. Ganoon din ang babae bago muling sumabak sa laban. Hindi na mabilang ng bata kung ilang kalaban ang kanyang napatumba. Ngunit napansin niyang hindi nababawasan ang bilang ng mga kaaway. Ang kakaibang pangyayaring ito ay malinaw na may kinalaman sa ginagawa ng mga operator ng makina. Sa labas ng laro, si Lehi Anu ay masayang inaayos ang sistema, ginagawa niyang mas mahirap ang laban para kay Yusin. Sa halip na mabawasan, patuloy pang dumarami ang bilang ng mga kaaway. Lumapit ang babae kay Yusin at tinanong kung kaya pa ba niyang magpatuloy. Sa sandaling iyon, may naramdaman siyang kakaibang init sa kanyang katawan. Hindi iyon makatuwiran, ngunit ramdam niyang umiinit ang bahagi ng kanyang katawan kung saan dumidikit ang malamig na baluti. Kahit pagod na si Yusin, kailangan pa rin niyang magpatuloy. Sa lugar na yon, hindi siya mabubuhay kahit isang segundo kung hindi siya lalaban. Sinabi ng babae na mahirap talaga ang lumaban. Lahat ng tao, gaano man katahimik ang kanilang buhay, ay may sariling larangan ng digmaan sa loob ng kanilang puso. Nang marinig ni Yusin ang mga salitang iyon, naisip niya ang sarili niyang labanan. Bigla siyang napabalik sa alaala kung saan nahuhuli siya sa klase. Makalipas ang ilang minuto, nakita niya ang sarili na nag-iisa sa silid-aralan, gumagawa ng sariling gawain. At doon, madali ring matalo sa isang laban, kahit pa kapalit nito ang sariling buhay. Biglang iminungkahi ng babae na sumuko na lamang ang bata. Tumingin si Yusin sa kanya ng may pagkalito. Para sa babae, ang pagsuko ay isang madaling desisyon, lalo na kung alam niyang sa huli, matatapos din ang lahat. Kung mananatiling matatag si Yusin sa kanyang pasyang lumaban hanggang sa huli, mananatili rin ang larangan ng digmaan kasama niya. Doon napagtanto ni Suni kung bakit, sa kabila ng lahat ng kamatayang kanyang nasaksihan, nagagawa pa rin niyang ipagtanggol ang sarili laban sa mga kaaway. At palagi rin siyang may tapat na tagapagtanggol sa likuran niya. Dahil dito, tinanong ni Yusin ang babae kung bakit palagi siyang pinoprotektahan. Tulad ng dati, sigurado siyang wala siyang makukuhang sagot. Ngunit nagtanong pa rin siya. Iginiit ng bata na gusto niyang malaman ang dahilan. Para sa kanya, ang babae ay naging isang larangan ng digmaan na hinding-hindi niya kayang iwanan. At ang tingin nito ay tumama sa kanyang puso na parang simbolo ng pag-ibig, hindi na kailangang lumingon pa ni Yusin upang sundan ang titig ng babae. Masyado nang matalas ang kanyang mga pandama upang maramdaman kung ano ang darating. May umiiral na isang padron na hindi nila kailanman mababago, mula pa sa simula, ni minsan ay hindi na iwasan ang pagbuhos ng mga palaso. Matapos pag-isipan ang lahat ng ito, muling tinanong ni Yusin ang babae. Akala niya ay baka sumuko na ito at magsalita, ngunit nanatili pa rin siyang tahimik. Samantala, patuloy na sumusulong ang mga kaaway at unti-unting sinusukol silang dalawa. Sa sandaling iyon, kitang-kita ang pagod ng walang pangalang babae matapos ang walang tigil na labanan. Sa isang biglaang desisyon, itinapon niya ang kanyang sandata. Ang mga hakbang niya ay kakaiba. Wala roon ang lungkot o pagdududa na karaniwang makikita sa isang mandirigma. Lubos itong ikinahanga ni Yusin, para bang naubusan na siya ng oras, at ang bawat hakbang niya ay may isang layunin. Lahat ng iyon ay para sa sarili niyang misyon. Bigla niyang niyakap si Yusin ng buong lakas habang patuloy ang pagbuhos ng mga palaso mula sa langit. Determinado siyang protektahan ang kanyang general at iyon lamang ang tanging paraan. Kahit pa kapalit nito ang kanyang buhay, tatapusin niya ang misyon. Tulad ng kanyang general, hinding-hindi rin siya urong sa laban. At hinding-hindi siya titigil sa pagsubok na manalo. Sa walang katapusang ikot ng pagkatalo, inakala ni Yusin na sanay na siya sa ganitong uri ng labanan. Ngunit may isang bagay pa rin siyang hindi kayang tanggapin. Sa sandaling iyon, nakiusap siya sa babae na pakawalan na siya. Samantala, patuloy na bumabagsak ang mga palaso mula sa langit na parang sa isang masamang video game. Ipinaalala ni Yusin sa babae ang hiling na ginawa niya kanina. Ngunit sa sandaling iyon, papunta na siya sa mas payapang lugar. Nang makita ni Yusin ang mga palasong nakabaon sa katawan ng babae, nawalan siya ng pag-asa. Nagkalat ang matutulis na bahagi ng mga sandata sa paligid, maging siya ay tinamaan din sa likuran. Ngunit hindi pa rin siya tumigil sa pagprotekta sa babae. Sa huli, sinubukan ng dalaga na magpadala ng mensahe sa kanyang general. Ayaw niyang sumuko rin ito sa buhay, at iyon ang naging huling mga salita ng kawawang walang pangalang babae. Makalipas ang ilang segundo, natagpuan niya ang kapayapaan sa mga bisig ni Yusin. Samantala, tutok na tutok ang team leader sa malalaking screen. Seryoso ang kanyang mukha habang pinapanood ang nangyayari sa laro. Sa loob ng simulation, patuloy na nakikiusap si Yusin para sa buhay ng babae. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang braso at ibinaon ang sandata sa lupa upang gumaan ang bigat. Inilagay niya ang babae sa kanyang likuran at nagpakita ng matibay na determinasyon na hindi siya bibitawan. Pagkatapos, nakiusap si Yusin na imulat niya ang kanyang mga mata. Alam niyang hindi pa tapos ang laban.
Sinabi ng babae na huwag siyang susuko. Para maging maalamat ang kanilang kwento, kailangan nilang magpatuloy hanggang sa huli. At dahil doon, hindi siya iiwan ni Yusin. Hinding-hindi, ginawa ng bata ang lahat ng kanyang makakaya para manatiling buhay ang babae. Patuloy siyang nakiusap na imulat nito ang mga mata. Bigla, may kakaibang galaw na dumaan sa mukha ng dalaga, parang isang himala. Umubo siya at nagpakita ng palatandaang buhay pa siya. Nanlaki ang mga mata ni Ain sa kanyang nakita. Buhay pa ang babae. Hindi siya makapaniwala. Ayaw na niyang may mawala pa. Nakiusap siya sa dalaga na mabuhay para sa sarili nito. Samantala, patuloy na lumalapit ang mga sundalo ng kaaway na may uhaw sa dugo sa kanilang mga mata. Sinubukan ni Ain na ilayo ang babae mula sa panganib. Lubos na pagod ang kanyang katawan at halos wasak na. Ngunit hindi iyon pinansin ni Yusin kahit sumisigaw na sa sakit ang kanyang mga kalamnan. Kailangan niyang iligtas ang kanyang matalik na kaibigan. Ito rin ang tanging paraan para mabuhay sila. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang sandata at itinukod ito sa lupa para suportahan ang sarili. Bigla, naglabas siya ng napakalakas na enerhiya. Maging ang kanyang mga mata ay nag-iba ang anyo. Sa sandaling iyon, patuloy na nawawala ng dugo ang walang pangalang babae. Gusto siyang iligtas ni Yusin kahit ano pa ang mangyari. Nakiusat siya na kapit lang at huwag sumuko. Sinamantala ng mga kaaway ang kanilang kalagayan at lalong sumulong. Tinitigan nila ang dalawa na parang mga hayop na uhaw sa tabumpay. Sinubukan pa nilang takutin sila sa pamamagitan ng kanilang mababangis na tingin. Kahit halos hindi na makagalaw si Yusin, patuloy pa rin niyang pinrotektahan ang kanyang tapat na kalasag. Naalala niya si Lee Himu na nagtaksil sa kanya. Ang mga alaalang iyon ang lalo pang nagpalakas ng kanyang loob. Muling umubo ang babae, patunay na buhay pa rin siya. Walang oras si Yusin para mag-isip ng iba. Kailangan niyang kumilos para mabuhay. Ngunit may pumipigil sa kanya. Wala nang natitirang lakas ang kanyang katawan, ngunit walang awa ang mga kaaway. Desperadong sinubukan ni Yusin na gumalaw. Papalapit na ang kamatayan, sugatan ang kanyang katawan at nag-aapoy sa sakit ang kanyang mga kalamnan. Ngunit hindi siya sumuko, pinilit niya ang sarili na gumalaw ng mas malakas kaysa dati. Mahigpit niyang hinawakan ang espada at unti-unting itinaas ito. Dahan-dahan, nagawa niyang tumayo mula sa kanyang kinaroroonan. Pakiramdam niya ay nasusunog ang buong katawan niya. Matinding sakit ang nararamdaman niya, ngunit kasabay nito, may kakaibang lakas na bumubukal sa kanyang loob. Unti-unti, bumabalik ang kanyang lakas. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin tumigil si Yusin sa pag-atake kahit isang segundo. Samantala si Lee Hyang-yu ay tutok na tutok sa mga screen, lubos na namamangha sa matinding lakas ng bata, habang ang mga operator ay nagkakagulo na. Hindi malaman kung ano ang nangyayari, patuloy na lumalabas ang mga error message sa sistema, sinasabing lampas na sa normal ang combat level. Halos katulad ng mga hampas ni Black noon, sa bawat indayog ng espada. Dose-dose ng kaaway ang bumabagsak at ni hindi man lang halatang napapagod si Yusin, nagsimula nang mawala ng pag-asa ang mga kalaban nang makita nila ang tunay niyang lakas. Habang patuloy ang labanan, tinawag ng mahina at sugatang babae ang kanyang pangalan, pilit siyang pinakinggan ni Yusin. Dahil may nais itong sabihin bago pa mahuli ang lahat, humiling ito na bigyan siya ng pangalan sa gitna ng kaguluhan. Nagulat si Yusin sa biglaang kahilingan, kaya sinabi niyang saka na lang, ngunit laking gulat niya nang umiling ang babae. Dahil palagi naman nitong sinusunod ang kanyang mga utos, ipinaliwanag ng dalaga na kung ngayon ibibigay ang kanyang pangalan, hinding-hindi niya iyon makakalimutan, dahil iyon ang magiging alaala niya sa huling sandali. Napatahimik si Yusin. Seryoso ang kanyang mukha habang pinagmamasdan ang mga kaaway na papalapit sa abot tanaw. Iniisip kung anong pangalan ang babagay sa kanya. Matapos ang ilang segundong pag-isip, nagdesisyon siya. Mula ngayon tatawagin niya ang babae na Sepia. Isang kulay na kahawig ng mapulang kayumanggi sa mga lumang litrato. Nang marinig ang bagong pangalan, napangiti ang dalaga ng masaya. Agad niya itong inaprubahan at pinuri ang desisyon ng kanyang general. Dahil pinaalala raw nito ang mga tubuhan na kumikislap sa dapit hapon sa kanilang tahanan. Sa sandaling iyon, halos wala ng lakas si Yusin, ngunit mahigpit pa rin niyang hinawakan ang kamay ni Sepia at pilit siyang binubuhat sa kanyang likuran. Kahit nagangalit na ang kanyang mga ngipin sa pagod at sakit, hindi kailanman susuko si Yusin kay Sepia. Nang mapansin ng hukbo ng kaaway na humihina na ang bata, sabay-sabay silang sumugod upang tapusin siya. Sunod-sunod ang mga hampas na tumama sa kanya. At bumulwak ang napakaraming pulang likido mula sa kanyang katawan. Di kalaunan, unti-unting nawala ang mga babalang signal ng simulator at lumitaw ang info panel na nagsasaad ng pagtatapos ng simulation 138. Ang mga operator at ang team leader ay nanatiling nakatitig sa mga screen, punong-puno ng kaba. Ngunit may halong ginhawa, nasiyahan si Lee Hyang-yu na napabagsak niya si Yusin.
Ngunit may isang bagay ang gumugulo sa kanyang isipan, hindi niya inasahan na ganoon kabilis lalakas ang bida, biglang sumigaw ang isang operator. May natuklasan daw siyang paraan upang paghiwalayin si Yusin at ang babaeng kabalyero sa loob ng laro. Sa sandaling iyon, bumalik sa alaala ni Yusin ang ngiti ni Sepia habang masaya nitong sinasabi ang bago niyang pangalan, hindi niya nailigtas ang babae. Kahit ang biglaang pagsabog ng kanyang lakas ay hindi sapat upang basagin ang linya ng kaaway. Ngunit sa pagkakataong ito, handa na si Yusin na lumaban ng mas matindi, handang baguhin ang kapalaran. Kahit pa mangahulugan ito ng paglipol sa mga kalaban sa pinakabrutal na paraan, ipagtatanggol ni Yusin si Sepia gamit ang lahat ng lakas na natitira sa kanya, at sa wakas, lumitaw ang info panel na nagsasabing magsisimula na ang simulation 139, gaya ng dati, binalaan ng abong buhok na matanda ang general na papalapit na ang hukbo ng kaaway sa kapatagan. Sa isip ni Yusin, malinaw na ang kanyang layunin, ililigtas niya ang babaeng iyon, kaya mabilis niyang sinuyod ng kanyang mga mata ang karamihan ng mga sundalo, hinahanap si Sepia, at walang pag-aalinlangan. Malakas niyang isinigaw ang pangalan nito, napatingin ang mga sundalo sa kanya, litong-lito sa kanyang ginagawa, muli niyang tinawag ang pangalan ni Sepia, dahil sinabi nitong hinding-hindi niya yon makakalimutan, samantala, lahat ay nakatingin sa kanya na parang nawawala na siya sa sarili. Ang mga duwag ay hindi malaman ang isipin, ang pulang buhok na binata ay napasilip kay Yusin na may halong pagkalito, maging ang abong buhok na matanda ay nakatitig lang sa kanya na parang hindi makapaniwala, kahit gaano siya kahirap maghanap. Hindi pa rin makita ni Yusin si Sepia, hanggang sa mapansin niya ang espada ng babae na nakahandusay lamang sa lupa. Agad napako ang kanyang tingin sa sandatang iyon na parabang iyon na lang ang mahalaga sa buong mundo, bigla siyang napasigaw. Tinatawag ang pangalan ni Sepia ng buong lakas, mas lalo namang kinabahan ang mga duwag na sundalo sa nakikita nilang pagkasira ng loob ng general. Tinanong ng pulang buhok na binata kung sino ang hinahanap niya. Ramdam nito ang awkward na pagtawag kay Yusin bilang general. Dahil sa paningin niya, si Yusin ay dapat isang alamat, pero ngayon, mukhang isa na lang siyang hungkag na anino. Ang kilala niyang Li Yusin ay isang duwag na laging tumataka sa laban. Kaya hindi niya maintindihan kung paano naging mahalagang tao sa hukbo ang isang tulad niya. Sa sandaling iyon, halatang galit na galit si Yusin, ngunit kahit ganoon, may taglay pa rin siyang presensyang tanging tunay na general lang ang kayang ipakita. Bigla siyang sumigaw, hinihingi kung nasaan ang kanyang tapat na tagapagsilbi, si Sepia. Ngunit ang sagot ng abong buhok na matanda ay, Diyos lang daw ang nakakaalam kung sino ang tinutukoy niya. Dahil sa sagot na yon, lalo pang nagitngit si Yusin, sa halip na umatras. Sinunggaban niya ang matanda sa damit, dahilan para manginig ito sa takot. Napahiyaw ang lahat ng sundalo, pati na ang pulang buhok na binata. Ang mga duwag ay mahigpit na hinawakan ang kanilang mga sandata, handang ipagtanggol ang kapitan. Itinaas nila ang kanilang mga espada na parabang haharapin na nila mismo ang kanilang general. Doon napagtanto ni Yusin na mas pinipili nilang sundin ang matanda kaysa sa kanya, sa loob lamang ng ilang segundo. Ang lahat ay bumaling laban sa kanya, kahit patuloy na itinanggi ng matanda ang lahat, alam ni Yusin na sa mata nito, isa lamang siyang duwag at walang kwentang tao, punong-puno ng paghamak ang titig ni Yusin sa kanyang mga dating kakampi. Hinawakan niya ang matanda sa liig na parang basahang manika, at walang kahirap-hirap, inangat niya ito mula sa lupa. Napatulala ang pulang buhok na binata, dahil ang kapitan ay may bigat na lampas 100 kilo. Ngunit binuhat lang ito ni Yusin na parang wala lang. Bukod pa roon, si Halmer ay isang kabalyero na kayang manipulahin ang tera. Kaya dapat ay mahirap siyang kalabanin, ngunit wala nang pakialam si Yusin sa iniisip ng iba, iisa lang ang mahalaga sa kanya. Kailangan niyang malaman kung nasaan si Sepia. Nang marinig iyon ng pulang buhok na binata, napaisip siya kung sino ba talaga ang babaeng iyon. At kung tuluyan na bang nawawala sa katinuan ang general, maya-maya, sinabi niya kay Yusin na walang nakakaalam kung nasaan ang babaeng hinahanap niya, at dapat na niyang pakawalan ang kapitan para makapag-usap sila ng maayos. Ngunit walang interes si Yusin sa mayabang na binata, patuloy niyang sinakal ang duwag na abong buhok na matanda, na parabang iyon ang nararapat sa kanya. Bigla, humarap si Yusin sa pulang buhok na binata at mumiti ng isang nakakatakot na ngiti. Isang ngiting puno ng pagkasira ng bait at uhaw sa labanan. Dahil dito, nakaramdam ng matinding banta ang binata, lalo na sa kakaibang aura at baliw na determinasyon ni Yusin. Sa wakas, matapos ang matinding tensyon, binitiwan ni Yusin ang kapitan at ang matanda ay bumagsak. Mula sa mataas na lugar, malakas na sumadsad sa lupa, ngunit hindi pa roon nagtapos ang lahat. Biglang sumugod si Yusin sa pulang buhok na binata at sinakal ito, dahilan para halos hindi na ito makahinga. Gusto niyang pilitin ang mayabang na binata na magsalita, dito mismo at ngayon na. Habang pinapanood ito, napasigaw ang matanda, sinasabing walang taong nagngangalang Sepia
At hindi rin niya maunawaan kung paano nakagalaw ng napakabilis si Eusin, biglang nanlaki ang mga mata ng kapitan. Bago siya tinamaan ng malakas sa katawan, isang sipa mismo sa tiyan, habang hawak pa rin ang pulang buhok na binata, sinipa ni Eusin ang matanda at pinalipad ito palayo, napatulala ang lahat ng sundalo sa takot. Habang ang pulang buhok na binata ay walang magawa kundi panoorin ang kanyang kapitan na paliparin ni Eusin na parang dahon sa hangin. Pagkatapos nito, malinaw na sinabi ni Eusin na si Sepia ay hindi isang karaniwang sibilyan. Hindi siya maihahambing sa mga walang kwentang tulad nila. Ang babaeng may hawak ng mahabang espada ang nag-iisang kakampi niya sa walang katapusang larangan ng digmaan, at mas mahusay pa siyang kabalyero kaysa sa lahat ng naroroon. Nang mapatingin ang matanda sa espada, bigla siyang may naalala. Agad niyang tinawag ang general at sinabing baka ang tinutukoy niya ay ang Knight number 232. Dahil dito, tinitigan siya ni Eusin ng may matinding galit, maging ang kanyang mga mata ay naglalabas ng purong lakas. Nang makita ang mukha ng bata, nawalan ng pag-asa ang matanda, hindi siya makapaniwala na ang anino sa harap niya ay ang anak ng dating duwag na kanyang kilala. Ang bawat hakbang ni Eusin ay parang yayanig sa lupa, ang kanyang presensya ay parang isang tunay na pinuno ng hukbo. Walang bahid ng kahinaan ng kanyang ama. Muli, inabot niya ang lieg ng kawawang matanda at binanggit ang tunay na pangalan ni Sepia. Sa kanya tinanong kung nasaan ito. Maya-maya, nalaman nilang malamang ay nasa infirmary ang babae. Nang marinig iyon, bahagyang nabahala si Eusin, iniisip kung bakit naroon si Sepia. Walang pag-aatubili, inutusan niya ang kapitan na pangunahan siya patungo sa infirmary. Sa gitna ng malakas na ulan, sinimulan nilang tahakin ang daan patungo roon. At matapos ang ilang minutong pagmamadali, narating din nila ang lugar. Punong-puno ng kaba si Eusin, kaya mas binilisan pa niya ang kanyang lakad. Iniwan ni Eusin ang kanyang mga tauhan, at walang pag-aalinlangan. Sinipa niya ang pinto at malakas na sumigaw para kay Sepia. Agad napatingin sa kanya ang lahat ng nasa loob ng infirmary, baka sa kanilang mga mukha ang takot at pagkalito. Halos lahat ng sugatan ay hindi alam kung ano ang nangyayari, ngunit sa isa sa mga huling stretcher, nakita ni Eusin ang isang pamilyar na figura, si Sepia, walang malay, habang inaalagaan ng isang nurse. Nang makita niya ang kalagayan ng babae, nanlaki ang kanyang mga mata sa pag-aalala, mas pumasok pa siya sa loob ng infirmary. Iniwang tuliro ang mga doktor at nurse, mabilis siyang lumapit sa stretcher ni Sepia at sinuri ang kalagayan nito. Hindi niya maintindihan kung bakit nangyari ang lahat ng ito. Puno ng sugat ang mukha ng babae, may mga galos at pasa. Nang tanungin siya kung bakit siya naroon, agad na tinanong ni Eusin kung ano ang nangyari kay Sepia. Ngunit wala ring malinaw na sagot ang mga nurse. Kahit 10 araw na raw itong naroon, nang marinig iyon, tuluyang nabigla si Eusin. Ilang minuto pa lang ang nakalipas. Magkasama pa silang lumalaban, pero ngayon, ayon sa mga nurse, 10 araw na itong walang malay, walang sense ang lahat ng iyon para sa kanya. Tinanong niya ang nurse kung may pag-asa pa bang magising si Sepia, habang iniisip kung anong klaseng kalupitan ang kayang gawin ni Lihayang Yu. Dahil mahirap magbigay ng tiyak na sagot, pinakiusapan na lamang siya ng mga nurse na hinaan ang boses sa loob ng infirmary. Halata sa mukha ni Eusin ang matinding pag-aalala. Ayaw niyang tanggapin na baka mawala sa kanya ang nag-iisa niyang kakampi. Maging ang mga nurse at pasyente ay nakaramdam ng bigat ng damdamin ng general. Samantala, naghihintay sa labas ang mga sundalo. Lahat ay balisa at tensyonado. Biglang sinabi ng nurse kay Eusin na may paraan pa para makita niyang muli si Sepia. Agad siyang napalingon at nakinig ng mabuti, ayon sa nurse. Kung mahahanap ni Eusin ang Birheng Maria, maaari nitong pagalingin si Sepia. Dahil may kakayahan raw itong gamutin ang anumang karamdaman, kung madadala niya si Sepia sa Birheng Maria, siguradong gagaling ito. Nang marinig iyon, bahagyang nalito si Eusin kung sino ba talaga ang babaeng iyon. Ngunit walang pag-aalinlangan, tinanong niya ang nurse kung paano niya ito mahahanap. Samantala, naghahanda na ang mga kaaway na lusubin ang kastilyo, mabilis na umaakyat ang mga umaakyat sa mga hagdan. Sinasamantala ang kawalan ng paghahanda ng kabilang panig, madali silang umakyat. Ngunit sa itaas ay sinalubong sila ng unang hanay ng mga kalaban. Ayon sa nurse, iisa lamang ang paraan para makita ni Eusin ang Birheng Maria, at iyon ay ang manalo sa walang katapusang digmaan. Kung mapapangunahan niya ang hukbo sa tagumpay at mahahanap ang Birheng Maria, tiyak na maliligtas niya si Sepia. Ngunit hindi magiging madali ang harapin ang mga kaaway na uhaw sa tagumpay. Sa sandaling iyon, lahat ng pasyente ay nakatingin kay Eusin ng may pag-aalala. Nakatayo siya sa tabi ng stretcher ni Sepia, malalim ang iniisip, at alam niyang kung gusto niya muling makita ang babae, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang manalo sa digmaan. Biglang dumating ang isang sundalo at sinabi kay Eusin na winasak na ang lahat ng headquarters, at paparating na ang mga kaaway. Ngunit sa isip ni Eusin, may nabubuo na siyang plano. Ang estratehiya ng bida ay lumaban hanggang sa wala na siyang lakas.
kaya sinabi niya kay Sepia na magtiis lang dahil gagana rin ang lahat ng kanyang plano. At balang araw, matatapos din ang walang katapusang digmaan, inamin ni In na habang lumalaban siya, maraming beses na niyang naisip sumuko, ang marahas na laban na yon ay nag-iwan ng malalalim na sugat sa kanyang alaala. Ngunit may isang bagay na patuloy na nagpapalakas sa kanya, lahat ng kanyang ginagawa ay para kay Sepia. Kahit paulit-ulit bumabalik sa kanyang isip ang masasakit na eksena, nagpatuloy pa rin siya dahil sa kanyang kaibigan. Dahil sa walang sawang suporta ni Sepia, nagsimulang maniwala si Yusan na kaya niyang mabuhay sa baluktot na mundong iyon. Ngunit nang bigla siyang mawala, tuluyang nataranta si Yusin dahil kung totoo iyon, tiyak na mawawasak siya sa lugar na iyon ngayon. May tunay na siyang dahilan para lumaban at hindi umatras. Sa sandaling iyon, sumugod ang mga kaaway na uhaw sa kabuluhan, ngunit hindi na umatras si Yusin. Pinatatakbo siya ng hangaring makauwi at mailigtas si Sepia anuman ang mangyari. Dahil sa alab ng damdaming iyon, sinugod ni Yusin ang mga kalaban. Iwinasiwas niya ang espada na parang isang bihasang mandirigma. Sa loob lamang ng ilang segundo, nagpakawala siya ng sunod-sunod na matitinding hampas. Maraming kaaway ang bumagsak habang sumisigaw na parang nasa isang bangungot. Handa si Yusin na lumaban hanggang sa huli at wala siyang kinatatakutan sa hukbong kaharap niya. Kahit mukhang napakalupit ng laban, pakiramdam niya ay nagsisimula pa lang siya. Sa tuktok ng kastilyo, makikita ang rumaragasang lakas mula sa kanya, maging ang mga tipak ng bato ay nagkakadurog-durog sa lakas ng kanyang mga hampas. Maraming kaaway ang halos naglaho sa isang iglap at ang mga natira ay humihingi na ng awa. Makikita sa mukha ni Yusin ang matinding uhaw sa tabumpay, ngunit patuloy pa ring dumarating ang mga kalaban, parang wala silang pakialam sa panganib. Walang pag-aalinlangan, inihanda ni Yusin ang sarili para sa depensa. Itinaas niya ang espada, handang ibigay ang huling hampas. Ilang segundo lang, isang napakalakas na pagsabog ang sumabog mula sa kanyang atake. Lumipad ang mga kaaway at debris sa hangin. At wala siyang pinatawad sa mga nakaligtas. Habang sinusuri niya ang paligid, napansin niya ang kakaibang galaw ng mga duwag. Habang ibinibigay niya ang lahat para manalo sa laban, biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Ang mga tinatawag niyang kakampi ay tumatakas. Ang matandang kapitan at ang pulang buhok na binata ay mas takot pa sa mga kuting. Sabay-sabay silang tumakbo kasama ang natitirang hukbo. Kita sa mukha ni In ang matinding pagkadismaya. Samantala, may isang kaaway na palihim na lumapit sa kanya mula sa likuran, parang isang tunay na duwag. Habang abala si Yusin sa panonood sa pagtakas ng kanyang mga kakampi, naging madali siyang target. Tinamaan siya ng isang sibat at napakasakit ng tama. Sa kanyang huling sandali, isinumpa niya ang kanyang mga kakampi habang nilalamon ng sakit ang kanyang katawan, nagkalat ang dugo sa lupa, pinapula ang buong paligid, at sa wakas, lumitaw ang info panel na nag-aanunsyo ng pagtatapos ng simulation 139. Isang matinding pag-iisip ang pumasok sa isipan ni Yusin tungkol sa walang katapusang ikot ng mararahas na labanan. Napaisip siya kung kailan ba talaga matatapos ang ganitong uri ng pakikipaglaban. Muli na namang nagulo ang lahat. At muli na naman siyang bumagsak sa mga sumunod na round. Paulit-ulit lang ang nangyayari, at sa huli, sa kabila ng lahat ng sakit na dinanas niya, mag-isa na lang siyang lumalaban. Wala na si Sepia sa kanyang tabi, wala nang saysay umasa sa tulong ng mga duwag. Dahil tumatakbo sila sa unang senyales ng panganib, napaisip si In kung bakit palaging tinatakbuhan ng mga sundalong iyon ang laban, kahit wala naman silang mapupuntahan, biglang nanlaki ang kanyang mga mata. May naisip siyang kakaibang posibilidad, at sa sandaling iyon, lumitaw ang info panel na nag-aanunsyo ng simulation 140. Ilang segundo lang, umalingaw ang boses ng abong buhok na matanda, sinasabing papalapit na ang mga hukbo ng kaaway sa kapatagan. Nakatayo si Yusin sa ilalim ng ulan, basang-basa, hindi makagalaw. Bigla niyang tinanong kung dumating na ba ang mga reinforcement. Napatingin ang kapitan sa kanya ng may pagkalito. Hindi alam ang tinutukoy ng general, hindi makapaniwala si Yusin sa reaksyon ng kapitan sa isang simpleng tanong. Nang marinig iyon, napatingin ang pulang buhok na binata na may halong takot. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin maintindihan ng kapitan kung anong reinforcement ang tinutukoy ni Yusin. Doon napagtanto ni Yusin na may alam silang mga reinforcement na hindi man lang niya nalalaman. At hindi lang basta sundalo ang mga ito, may matinding lakas ang mga paparating. Dahil dito, napagtanto ni In na hindi na niya kailangang magtanong pa. Nabigla siya na itinago ng sarili niyang hukbo ang impormasyong ito mula sa kanya. Ngumiti siya ng bahagya sa mga nakapaligid. At sinabing alam niya ang planong niluto ng kapitan. Nang marinig ito, naging sabik ang pulang buhok na binata at tinanong si Yusin ng mga detalye. Ayon kay Yusin, ginamit lang ang mga mamamana para patagalin ang laban. At ang angkan ng Lee ay ginawang panakip-butas para siya ang masisi. Ang lahat ng pressure na ibinigay sa kanya para magbigay ng utos ay bahagi ng mas malalim at mas madilim na plano. Hindi nila inaasahan na makapagbibigay siya ng totoong utos.
Gusto lang nila ng isang tauhan habang hinihintay ang pagdating ng backup. Ang kailangan lang nila ay isang huwad na general, at si Yusin ang ginamit nilang pangunahing piyesa sa larong ito. Sa paningin ni Yusin, iyon lang ang paliwanag sa lahat ng kaguluhan ng hukbo. Noon, napapalibutan siya ng mga taong handang ialay ang sarili kay Blackwing. Ngunit nang magsalita ang general, biglang kinabahan ang kapitan. Tinawag ni Yusin ang matanda bilang Hallenberg, at tinanong din niya si Joseph. Nang marinig ito ng pulang buhok na binata, lalo siyang kinabahan, tulad ng kapitan. Anuman ang mga palusot nila, gusto lang ni Yusin na tigilan na nila ang kanilang pagpapanggap. Nang tawagin silang mga ipokrito, nagalit si Joseph at sumigaw sa general. Sinabi niyang wala silang pagpipilian, na yon lang daw ang tanging paraan. Nang marinig ang palusot na yon, saka lang lubusang naintindihan ni Yusin kung bakit ganoon ang kanilang mga kilos. Ngunit may isang malaking twist sa lahat ng ito. At iyon ay isang tao lamang kaya. Inamin ni Yusin na ang buong pangyayaring ito ay matagal ng planado. Inilagay ni Yusin ang sarili sa kalagayan ng iba, na pagtanto niyang pwede rin sanang siya ang nasa sitwasyon nila. Ngunit alam ng lahat na iisa lang ang kanyang layunin. Ang manalo sa digmaan, kaya agad niyang binitawan ang plano na maghintay pa ng mga reinforcement. Nang marinig ang bagong utos, mas lalo pang kinabahan ang mga sundalo. Maging si Joseph ay nabigla at inisip na wala na sa katinuan ang general. Biglang ibinagsak ng kapitan ang kanyang espada sa lupa. Hinahamon ang bata at tinawag si In para sa isang seryosong usapan. Para sa kanya, parang iniisip ng general na laro lamang ang lahat ng ito. Ang mga duwag na iyon ay palaging tumatakbo bago pa man magsimula ang laban. Ngunit may lakas ng loob pang maliitin si Yusin, ngunit wala nang pakialam si Yusin. Kahit ang kamatayan ay hindi na kayang palayain siya mula sa walang katapusang digmaan. Kaya kahit wasak na ang kanyang katawan, patuloy pa rin siyang sumusulong, sinusubukang makawala sa impyernong iyon, matapos ang lahat ng pag-iisip. Nagbigay si Yusin ng isang utos na hindi na niya ulitin pa. Lahat ng kabalyero ay kailangang magtipon agad sa tarangkahan ng kastilyo. Nang marinig ito, lalo pang kinabahan ang mga mandirigma. Ngunit agad pa rin silang kumilos patungo sa pintuan ng kastilyo. Samantala, patuloy na sumusulong ang mga kaaway, sinasakop ang mas maraming lupain ng walang pag-aatubili, maging ang mga kabayo ng mga kakampi ay halatang kinakabahan sa laban. Hirap na hirap ang mga tagapagsanay na panatilihin silang kalmado. Ngunit matapos ang ilang minutong kaguluhan, narating din nila ang tarangkahan. Dumating ang matandang si Su at tinanong kung kumpleto ba ang mga kabayo. Kinumpirma ng isa sa mga tagapagsanay na, ngunit may isang problema dahil dito. Naging balisa ang kapitan, baka sa kanyang mukha ang matinding pag-aalala. Ipinaliwanag ng kabalyero na may isang kabayo ang tumangging sumunod sa ruta. Napansin ng matanda na may kakaiba sa hayop na iyon, ayon sa kapitan. Iyon daw ang kabayo ni General Lee. Sa sandaling iyon, mukhang galit na galit ang kabayo. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Yusin sa lugar. Nang makita siya ng mga sundalo, lalo silang kinabahan sa problemang kinakaharap nila. Wala pang alam si Yusin tungkol sa issue ng kabayo, kaya lumapit siya at tinanong kung kumpleto ba ang lahat ng hayop. Agad sumagot ang kapitan at tinanong kung ano ang plano ng general. Matapos marinig iyon, iniutos ni Yusin na buksan ang tarangkahan. Nagulat ang abong buhok na matanda at tinanong kung alin ang bubuksan. Walang pag-aalinlangan, itinuro ni Yusin ang pangunahing pinto ng kastilyo. Muli niyang inutusan na buksan ang tarangkahan sa isang mahalagang tagubilin. Sinabi niya na sa sandaling bumukas ang pinto, sabay lalabas ang buong hukbo ng kastilyo. Dahil sa utos na iyon, mas lalo pang kinabahan ang mga natatakot na sundalo. Gagamitin nila ang pagkakataong abala ang mga kaaway sa pader, at doon sila susugod palabas. Pagkatapos nito, makakakuha sila ng malaking hakbang patungo sa tagumpay. Mukhang walang pakialam si Yusin sa rumaragasang alon ng mga kaaway. Ang susunod niyang utos ay sakupin agad ang teritoryo hanggang sa base ni Blackwing. Kapag naroon na sila, may isang napakalaking laban ang magaganap. Ang buong hukbo ay haharap kay Blackwing ng walang bahid ng takot. Sa sandaling iyon, handa na si Yusin para sa digmaan, at ang kanyang galit ay nagsisimula ng sumiklab. Ang galit ni Yusin laban sa halimaw na iyon ang siyang nagtulak sa kanya pasulong. Si Blackwing ang kanyang pinakadakilang kaaway sa sandaling iyon. Matapos sundin ng hukbo ang lahat ng hakbang na itinakda ng general, tuluyan nilang napaatras ang higanteng kalaban at napalayas ang mga kaaway. Ito na ang nag-iisang paraan para mabuhay sa baliw na mundong iyon. Matindi ang tindig ng general habang sinasabi ito. Punong-puno ng determinasyon at tapang. Samantala, sa kwadra ng kastilyo, may kakaibang katahimikan sa paligid. Isang suwail na kabayo ang paikot-ikot na naglalakad, halatang balisa at galit. Bigla nitong ibinangga ang muso sa pintuan ng kamalig, sinusubukang makawala. Ngunit nang hindi ito magtagumpay, lalo pang nagitngit ang hayop. Sa labas, kinukwestiyon ng mga sundalo ang plano ni Yusin. Para sa kanila, halos imposibleng makaligtas sa labanan. Maging si Joseph ay pinupuna ang desisyon ng general. Sa sandaling iyon,
Tinitigan ni Yusin si Joseph, gulat sa tapang nitong magsalita. Muli, kinutya ng pulang buhok na binata ang general. Sinasabing baliw ito at malamang na mamamatay kasama ng lahat, maging ang kapitan ay nabigla sa tapang ni Joseph. At sinubukang patahimikin siya, ngunit hindi pa rin ito tumigil sa pagsagot kay Yusin. Para sa kanya, walang saysay ang pagsugod sa base ng kaaway gamit ang isang mahina at kulang na hukbo. Tinawag pa ni Joseph si Yusin na isang hangal dahil hindi raw nito naintindihan ang sitwasyon. Sumagot sina Su at Yusin ng parehong argumento. Malinaw na delusyon lang ang pag-asang ililigtas sila ng awa ni Blackwing kapag namatay ang general. Nang marinig ang matapang na sagot ni Yusin, napatahimik si Joseph sa gulat, maging ang ibang sundalo ay tila sumang-ayon. Para sa dambuhalang itim na halimaw na si Blackwing, walang halaga ang awa at pagmamakaawa, kaya malinaw na sinabi ni Yusin na hindi ubra ang planong iyon. Biglang sumabog ang pinto ng kamalig, nagliparan ang mga tipak ng kahoy sa ere. Sa takot, napaatras ang mga sundalo. Ang sanhi ng kaguluhan ay ang galit na kabayo na tuluyan nang nakawala. Sumigaw si Joseph na yon ang kabayo ng dating general, ang hayop ay nagwawala. Ipinapakita ang napakalakas nitong katawan, nayanig ang mga sundalo sa galit ng kabayo, mistulang hindi ito mapipigilan. Nagtaka ang lahat kung bakit ito biglang lumitaw. Samantala, kalmado lamang na pinagmamasdan ni Yusin ang kaguluhan. Iniutos ni Joseph sa mga tauhan na hulihin at pakalmahin ang kabayo. Ngunit sa sandaling iyon, halos imposible na iyon, nagwawala ang hayop, sinisipa at sinasaktan ang sinumang mapalapit. Isang sundalo ang lumipad matapos tamaan sa dibdib, napasigaw siya sa sakit. Pawisan na sa kaba ang tagapagsanay habang sinusubukang kontrolin ang mabangis na kabayo. Nang ipakita niya ang pagkainis sa hayop, siya man ay tinamaan din. Sa huli, nakaisip ng mas maayos na plano ang ibang mandirigma. Nilambat nila ang nguso ng kabayo gamit ang mga lubid at sabay-sabay itong hinila. Ngunit napakalakas ng hayop, ni hindi man lang ito gumalaw, kahit anong hila nila, hindi ito natinag. Nang makita ni Yusin ang paghihirap ng kanyang mga tauhan, nagpasya siyang kumilos, walang pag-aalinlangan. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang espada, sa isang malakas na pagtalon, nalampasan ni Yusin ang lahat ng tao at napalapit sa kabayo, at habang nasa ere pa siya, mabilis niyang hiniwa ang lahat ng lubid na pumipigil sa mabangis na hayop. Dahilan para ang mga humihila nito ay mapaatras, at matumba sa lupa. Matapos ang matinding galaw na iyon, maayos na lumapag si Yusin, habang ang mga sundalo ay nakatitig sa kanya sa matinding gulat, dahil hindi nila inaasahan ang nangyari kung hindi siya kumilos. Siguradong nadaganan na ng kabayo ang mga tauhang iyon, biglang sumigaw ang abong buhok na matanda, inuutusan si In na umatras dahil hindi raw basta-bastang kabayo ang hayop na iyon. Samantala, iniisip ni Yusin kung bakit ganoon na lang ang galit ng kabayo, para bang may gusto itong iparating sa mga sundalo sa pamamagitan ng kilos nito, maging ang mga mata nito ay nagliliyab sa galit. Nakatingin ang kabayo sa tarangkahan ng kastilyo, para bang gustong sumugod palabas at salubungin ang mga mananakop, at sa wakas. Matapos ang lahat ng kaguluhan, bumukas ang malaking pinto ng kastilyo, pinakawalan ang hukbo sa labas, abala ang mga kaaway sa pag-akyat sa pader, pilit na sinasalakay ang kastilyo. Nang makita yon, hindi na napigilan ng kabayo ang sarili at bustong-bustong sumugod sa kanila. Doon napagtanto ni Yusin ang tunay na dahilan ng galit ng hayop, kaya napangiti siya ng bahagya. Biglang sumugod ang kabayo ng buong bilis, nasa harap mismo si Yusin at nasa panganib na madaganan. Sumigaw ang general para umiwas ang bata, dahil tiyak na magiging trahedya kung may masagasaan ang hayop, ngunit hindi huminto ang kabayo. Sa isang iglap, lumampas ito kay Yusin na parang kidlat. Sinamantala ng bata ang pagkakataon at hinawakan ang renda ng kabayo, walang pag-aalinlangan, hinila niya ito ng buong lakas, halos mapatid ang tali sa sobrang puwersa. Lalong naging balisa ang kabayo habang hinihila sa nguso, ngunit sa huli, napahinto rin ni Yusin ang hayop. Ang mga sundalo ay nagtakip ng kanilang mga sarili sa takot, inakalang aatake muli ang kabayo, mariing ipinadyak ng hayop ang paa nito sa lupa, hinahamon ang bago nitong amo. Ngunit kalmado lamang si Yusin, mahigpit pa ring hawak ang renda, at mumiti pa siya na para bang natatawa sa sitwasyon. Mukhang nararamdaman din ng kabayo ang kakaibang koneksyon nila. Para bang gusto rin nitong sumabak muli sa magulong larangan ng digmaan. Doon napagtanto ni In na may isa pa siyang tapat na kakampi sa sumpang lugar na yon. Inanyayahan niya ang kabayo na maging kanyang tapat na kasamang mandirigma. Magkasama silang susugod sa digmaan, mula sa lalamunan ng leon hanggang sa puso nito. Hindi titigil hanggat hindi nananalo. Tiningnan siya ng kabayo ng may galit na tingin, ngunit hindi bumitaw si Yusin sa renda. Handa na siyang bumuo ng isang maalamat na tambalan. Iba ang aura ng kabayo. Parang sinasalamin nito ang titig ng dating amo, at handa si Yusin na makipagsanib puwersa rito. Sa isang nakakagulat na sandali, yumuko ang kabayo bilang paggalang sa bago nitong amo. Napatulala ang lahat ng sundalo sa nasaksihan nila. Maging ang pulang buhok na binata ay
Napahanga sa ginawa ni Yusin, hindi pa roon natapos ang lahat, lumuhod pa ang kabayo sa paanan ni Yusin. Habang lumilipas ang mga segundo, mas lalo pang hindi makapaniwala si Joseph sa mga nangyayari sa sandaling iyon. Naging napakalakas ng aura ni Yusin dahil sa kahanga-hangang nagawa niya. Habang pinapanood ito sa mga screen, naggangalit sa galit ang team manager dahil sa kaguluhan sa loob ng simulator. Doon, nagngit-ngit ang digmaan. Lalo na sa hanay ng cavalry squad, matapang at mabilis. Silang sumugod patungo sa mga kaaway, walang bakas ng pag-aatras sa kanilang mga mukha, at unti-unti nilang napaatras ang mga mananakop. Sa pangunguna ng napakalaking hukbo ng mga kabalyero ay si Yusin na nakasakay sa kanyang puting kabayo. Unang beses niya itong naranasan at wala siyang ganitong karanasan sa tunay na buhay. Hindi siya natakot na mahulog, ngunit napansin niya ang kakaiba, medyo alanganin pa ang galaw ng kabayo at inaayos nito ang takbo nito na para bang hindi pa sanay. Nakaramdam ng kaunting hiya si Yusin dahil mas kampante pa siya kaysa sa hayop na sinasakyan niya. Kaya marahan niyang tinapik ang gilid ng kabayo upang pabilisin ito dahil sa mga bagong kakayahan niyang pandama. Mas malinaw na niyang nauunawaan ang galaw ng kanyang sinasakyan at unti-unti siyang lumabas mula sa pagiging mahina at sunod-sunuran. Matapos ang kaunting paghimok, tila naintindihan ng kabayo ang gusto niya, walang pag-aalinlangan. Bigla itong sumiklab sa bilis na parang rocket. Sa loob lamang ng ilang segundo, umabot ito sa hindi kapanipaniwalang tulin. Mahigpit na kumapit si Yusin habang nakangiti ng malapad. Kasabay nito, sumugod ang buong cavalry sa dagat ng mga kaaway, walang takot at puno ng determinasyon. Ang galaw ng kabayo ni Yusin ay parang lumulutang sa hangin sa bawat hakbang. Sa likuran, ang ibang mga kabalyero ay nakatingin ng may kaba. Si Yusin at ang kanyang kabayo ay napakabilis kaya unti-unti silang humiwalay sa kanilang mga kakampi. Handa na si Yusin na magpakawala ng mabibigat na atake, mahigpit ang hawak niya sa kanyang espada, sa kanyang mukha. Makikita ang galit at matinding pagnanais na tapusin na ang sumpang digmaan na ito. Samantala, ang mga kaaway ay patuloy na umaakyat sa tuktok ng kastilyo, ngunit napansin nila ang papalapit na si Yusin. Nagulat ang mga mananakop nang biglang ihagis ni Yusin ang kanyang sibat. Lumipad ito sa hangin sa napakabilis na bilis, handang pumatay. Ilang segundo lamang, isang sundalo ng kalaban ang tinamaan at napasigaw sa sakit. Umiikot ang sandata sa loob ng katawan nito na parang buhawi. Tinutusok ang isa pang kalaban. Hindi huminto ang talim, patuloy itong lumilipad at humihiwa sa hangin ng may matinding puwersa. Sa isang hagis lamang ni Yusin, maraming kaaway ang bumagsak sa isang iglap. Samantala, nagpapatuloy ang madugong labanan sa buong larangan. Kahit marami nang nasugatan sa panig ng mga tagapagtanggol, patuloy pa ring sumusulong ang mga mananakop. Isa-isang bumabagsak ang mga tagapagtanggol ng kastilyo mula sa itaas. Mas mabilis at mas organisado na ngayon ang pag-akyat ng kalaban. Dose-dosenang sundalo ang mahusay na gumagamit ng mga hagdan sa pader ng kastilyo. Sa gitna ng dagsa ng mga tao, may isang pamilyar na anyo ang lumitaw. Siya ang kilabot na si Blackwing, nakasakay sa kanyang madilim na kabayo. Sinusuri niya ang paligid gamit ang kanyang isang mata, seryoso at malamig ang tingin, habang ang kanyang mga sundalo ay patuloy na sinasakop ang kastilyo na parang wala lang. Samantala, iniisip ni Blackwing na hindi na magtatagal at tuluyang babagsak ang kastilyo, at ang masama pa rito. Kasama si Yusin sa malupit na plano ng kaaway para sa ganap na kaguluhan, bigla niyang naalala ang isang masakit na alaala, isang alaala na may kinalaman sa nawawala niyang mata. Hindi niya makalimutan ang Reaper na bumunot sa kanyang kanang mata. May balitang ang mandirigmang iyon ay isang tagapagmana, at ngayon, oras na raw para siya naman ang bumawi. Ngunit may narinig si Blackwing na ang anak ng Reaper ay isang duwag, at kung totoo iyon, plano niyang kunin pati ang natitira nitong mata. Habang abala si Blackwing sa kanyang mga iniisip, sumugod na si Yusin kasama ang kanyang mga kabalyero. Ang kanyang espada ay halos mapudpod na matapos pumatay ng napakaraming kalaban, at makalipas ang ilang sandali. Bumaon ito sa lupa na parang watawat. Nang tagumpay, namangha ang mga mananakop sa pinsalang iniwan ng sandatang iyon, ngunit walang oras para huminto, dahil papalapit na ang bayani sakay ng kanyang maringal na puting kabayo, sa isang malakas na talon. Lumundag si Yusin sa ibabaw ng grupo ng mga sundalo ng kaaway. Mula sa itaas, may napansin siyang kahina-hinalang galaw sa ibaba. Nagpaplano ang mga kalaban ng isang ambush, ngunit hindi na tinag si Yusin at patuloy siyang sumugod ng may matinding tapang. Walang pag-aalinlangan, winasiwas niya ang espada at isa-isang pinabagsak ang mga kalaban. Ang mga natira ay nawala ng pag-asa, humaharap sa mismong alamat, maging ang kabayo ay lumalaban, tinatapakan ang mga kaaway at binabangga sila gamit ang ulo nito. Patuloy na sumulong ang duke, pinapakita na hindi sila basta-basta matatalo. Samantala, sinusubukan ng mga general ng kaaway na palibutan si Yusin upang pabagsakin siya. Habang lumilipas ang oras, mas lalong nagiging agresibo ang mga mananakop. Ngunit si Yusin ay nananatiling kalmado at walang takot.
mahigpit niyang hinawakan ang renda. Handa na namang sumugod sa panibagong grupo ng kalaban, mas sabik pa sa tagumpay ang kanyang kabayo, at sa bawat galaw ng nguso nito, may bumabagsak na kaaway, biglang tumakbo si Yusin patungo sa sibat na nakabaon pa sa lupa. Mabilis niya itong hinugot at sumigaw ng buong lakas, muli siyang sumugod, mas malakas, mas matindi, samantala, umaasa si Blackwing na hindi siya bibigin ng anak ng Reaper. Si Yusin, na puno ng apoy at determinasyon, ay patuloy na hinihiwa ang sinumang humaharang sa kanya. Makikita sa mukha ng mga kaaway ang matinding pagod at takot, ngunit hindi pa tapos ang bayani. Para bang nagsisimula pa lang ang tunay na laban, si Yusin at ang kanyang kabayo ay naging isang hindi mapipigilang tambalan sa digmaan. Ang lahat ng naroon ay namamanghasa. Kanilang pagsalakay, malinis na nilinis ni Yusin ang daraanan ng hukbo, walang pag-aalinlangan. Sumugod ang kanyang mga kabalyero sa siwang ng mga kaaway, kung gusto nilang mabuhay. Kailangan nilang humabol at tumakbo patungo sa kinatatakutang lugar ng kalaban, si Black One ang target. Ngunit hindi magiging madali ang daan patungo sa kontrabida dahil sa dami ng mga mananakop sa paligid. Kahit ganoon, hindi umatras si Yusin. Hawak ang kanyang espada habang patuloy na sumusulong, handang makipaglaban, walang pag-aalinlangan. Pinakawalan niya ang isang napakalakas na atake na nagpalipad sa maraming kalaban palabas ng battlefield. Sa di kalayuan, tahimik na pinagmamasdan ni Blackwing ang lahat. At napaisip siya kung anong klaseng halimaw ang kalaban niya, biglang may mga kabalyero siyang sumugod papalapit. Sumisigaw ng kanyang pangalan na parang may emergency. Agad niyang tinanong kung ano ang nangyayari, walang paligoy-ligoy. Sinabi ng isa sa kanila na naambush ang kanilang mga sundalo ng kalaban, nagalit si Blackwing, hindi makapaniwalang may isang baliw na mangangahas umatake sa buong base. Maging ang kapitan ng mga kabalyero ay halatang gulat, dahil alam na niya kung sino ang utak sa likod ng lahat. Walang pag-aalinlangan, sinabi niyang si Li Yusin ang namumuno sa mga tropang iyon. Nang marinig ito, humanga si Blackwing, ngunit nagbanta rin, sinabing huwag siyang lokohin. Ngunit sigurado ang kabalyero sa kanyang sinabi at hiniling na magtiwala ang general. Sa sandaling iyon, naging mas madilim at mas nakakatakot ang aura ni Blackwing. Bigla siyang tumawa ng isang nakakatakot na halakhak na kayang manginig ang kahit sinong makarinig. Nagtaka siya kung sino ang may lakas ng loob na tawagin siyang duwag dahil walang matinong tao ang mangangahas sumalakay sa lugar na iyon. Hindi pa rin makapaniwala si Blackwing na paparating talaga si Yusin kaya nagpasya siyang salubungin ito ng imaayos. Samantala, rumaragasan na ang binata kasama ang kanyang cavalry troops. Makikita sa mukha niya ang pananabik sa laban. Para sa kanya, kahit libo-libo o milyon pa ang kalaban, pakiramdam niya ay walang makakapigil sa kanyang pag-usad. Malinaw ang kanyang layunin, gumawa ng daan patungo mismo sa kontrabida. Biglang umalingaw-ngaw ang malakas na tunog ng busina sa buong battlefield. Isang kabalyero ang humihip nito upang makuha ang atensyon ng lahat at gumana nga dahil agad na gumalaw ang mga sundalo ng kaaway. Si Yusin naman ay napatigil sandali, halatang naguguluhan, biglang bumuhos ang ulan ng mga palaso mula sa langit. Buti na lang at karamihan ay hindi siya tinamaan. Kahit may bahid ng takot sa kanyang mukha, nagpatuloy pa rin siya sa pagsulong. Ilang metro sa unahan, tatlong kabalyero na may takot sa mga mata ang naghihintay sa kanya, kasama nila ang isang figurang pamilyar. Lalo na ang guwantes na suot nito, agad niyang nakilala kung sino ang general. Nang mga kabalyerong iyon, mas lalo pang nag-alab ang damdamin ni Yusin. Napansin din ni Blackwing ang papalapit na binata at ang kanyang kabayo. Galit na galit, sumigaw si Yusin ng pangalan ng kontrabida, walang pag-aalinlangan. Sumugod siya patungo rito, mahigpit na hawak ang espada, handang pabagsakin ang sinumang humarang sa kanyang daraanan. Ang tanging kailangan niya ay ang sandatang iyon. Samantala, ang mga sundalo ay pinagmamasdan ng lahat ang laban ng may matinding tensyon, maging ang mga kaaway ay halatang takot sa mangyayaring sagupaan. Sa mga screen, makikitang nag-aalala ang mga game admin sa takbo ng sitwasyon. Handa na si Blackwing sa laban, walang takot, walang pag-aalinlangan. Samantala, hirap pigilan ni Yusin ang naglalagablab na apoy sa loob niya. Sabik na sabik siyang sugurin ang higante, ngunit alam niyang kailangan niyang mag-focus. Ilagay ang lahat ng lakas sa dulo ng kanyang espada. Dahan-dahang lumapit ang Black One sakay ng kanyang malademong kabayo, nilait niya si Yusin, pinuri ang tapang ng binata, sabay sabing handa niya itong durugin at sa wakas, sumugod si Yusin, kasabay nito, naghanda rin si Blackwing na salubungin ang atake, biglang sumiklab ang isang napakalakas na liwanag. Nagulat ang lahat ng sundalo sa paligid, nagbanggaan ang dalawang mandirigma sa isang matinding sagupaa.